Dugong maharlika ang nananalaytay sa kanya, pero puro pangungutya ang natanggap niya. Bakit? Itinuring siyang basura dahil isinilang siyang walang kahit katiting na kapangyarihan. Inagaw sa kanya ang tronong nakatadda na, pati atensyon ng ama ay sinolo ng kapatid sa labas. Nang gumuho ang mundo niya, nilamon siya ng put hanggang maging halimo na kasing lamig ng yelo. Noong mamiligro ang kanyang posisyon, tinulak siya ng kawalan ng pag-asa na gumawa ng isang baliw na hakbang para lang makaligtas. Ilagyan niya ng nakamamatay na lason ng inumin ng sarili niyang ama, ang emperador. Ang krimeng iyon ang naging tiket niya patungo sa bitayan. Umalinganggaw ang haton ng kamatayan at bumagsak ang matalin na talim ng gilotin. Sa isang iglap, dumanak ang sariwang dugo sa harapan ng madla, hudyat ng kalunos-lunos na katapusan ng prinsesa. Sa kabilang banda, kilalanin natin si Xiao Yao. Siya ang nag-iisang tagapagmana ng pamilya Xiao, isa sa 4 na pinakamakapangyarihang angkan sa makabagong mundo. Kaso, sakitin siya simula bata pa lang. Amoy ng gamot at lamig ng ospital ang naging tanging kasama niya. Nung magsimula ang operasyong magdedesisyon sa buhay niya, dahan-dahang napikit ang kanyang mga mata. At doon nagsimula ang kabaliwan. Pagkagising niya, napunta ang kaluluwa niya sa loob ng isang fantasy novel na hindi pa niya tapos basahin. Ang malala pa, napasok siya sa katawan ni Alvaro, ang pangunahing kontrabida. Habang pilit na inuunawa ang nangyayari, nakita niya ang mga gintong palamuti at marangyang disenyo ng silid. Siguradong wala na siya sa ospital. Halos lumundag ang puso niya nang makita ang sariling mga kamay na kasing liit at kasing puti ng nyebe. Nanginginig siyang bumaba sa kama at humarap sa salamin. Natulala siya. Ang nakita niya ay isang batang babaeng hindi niya kilala. Nagpapanit siya at parang mababaliw na. Gusto niyang sumigaw sa loob-loob niya at magmakaawang gisingin na siya sa bangungot na ito. Nang hina ang kanyang mga tuhod. Napaupo siya at nagpakawala ng malakas na tili na bumasag sa katahimikan. Maya-maya pa, nagmamadaling pumasok ang mga katulong na parang nakakita ng multo sa putla. Ilapitan nila ang munti niyang katawan at tiningnang maigi ang bawat parte ng kanyang balat. Nang masigurong wala siyang kahit isang galos, doon lang sila nakahinga ng maluwag. Salamat sa langit at maayos ang kalagayan niyo, mahal na prinsesa. Kapag nalaman ni Jutnin na sumigaw kayo, siguradong pugot ang mga ulo namin. Agad siyang kinabahan sa pangalang narinig, kaya pinuto niya ang sinasabi ng katulong. Teka lang, sino ang tinutukoy mo? Takot na sumagot ang katulong. Si Duke Taminil po, mahal na prinsesa. Kinutuban na siya ng masama. Lakas loob niyang tinanong kung sino ba talaga siya. Ang sagot ng katulong ang tuluyang pumatay sa pag-asa niya. Ano pong sinasabi niyo? Kayo ang pinakamahalagang hiyas ng Imperyong Levest, ang aming prinsesa, ang dakilang prinsesa Alvalo. Parang huminto ang ikot ng mundo niya. Malas. Talagang nakulong siya sa nobela bilang ang masamang babaeng pupugutan ng ulo sa ending. Hindi pa man niya lubos na matanggap ang lahat. Dahan-dahang bumukas ang higanteng pinto. Umalingaw ang mabigat at otoritadong yabag ng sapatos na papalapit sa kanya. Isang matangkad na lalaki ang pumasok. Napakabigat ng presensya niya na parang nakakasakal. Nanlaki ang mga mata ni Alvaro at napasigaw sa isip. Diyos ko, itong lalaking kasing gwapo ng Diyos ang tatay ko? Si ang totoong erota. Ang malupit na tiranong nasa nobela, ang pinakabatang emperador na namuno sa buong kasaysayan ng Levest. Umupo siya sa trono sa edad na 11 at ginawang mga halimaw na uhaw sa dugo ang kanyang hukbo. Parang bagyong nilusob nito ang mga kalapit na kaharian at pinalawak ang imperyo sa loob lang ng 10 taon. Sa ilalim ng pamumuno niya, naging pinakamalakas ang imperyo. Pero ang nakakabaliw, ang malupit na halimaw na ito ay biniyayaan ng mukhang parang anghel sa sobrang kagandahan. Nang magtama ang kanilang mga mata, biglang gumapang ang lamig sa kanyang buong katawan. Parang napako ang mga paa niya sa sahig dahil sa tindi ng presensya ng emperador. Ang talim ng tingin nito ay parang nambabalat ng buhay,
kaya hindi katakatakang pati ang pinakamatapang na sundalo ay maihi sa takot. Ngayon alam na niya kung bakit nanginginig ang mga katulong. Sa boses na nakakakilabot, humingi ng paliwanag ang pinuno tungkol sa inay. Nang mautal na nagulat ang katulong na may isang mababang uri ng bihag na nagpaiyak sa mahal niyang anak, agad na lumingon ang lalaki. Napakapit si Alvalo sa kanyang palda at pumikit ng mariin. Handa na sa galit ng tirano. Inasahan na niya ang parusang kamatayan dahil lang sa pag-iinarte niya ng walang dahilan. Pero laking gulat niya sa sumunod na nangyari. Ang malalaking kamay na sanay pumatay ay biglang humaplos sa kanyang buhok ng napakalambot. Naging kasing tamis ng pulot ang boses nito, malayong malayo sa reputasyon niyang parang demonyo. Anak ko, may nangahas bang saktan ka? Sa sobrang paglalambing ng tatay niyang ito, mabilis siyang umiling na parang isang sisiw. Punong-puno nga ng pagmamahal ang tingin ng lalaki sa kanyang anak. Pero nakakapagtaka, pagkatalikod niya, bigla itong naging malupit na parang sundalo ni kamatayan. Lakas ng loob ng basurang, bihag na yan na paiyakin ng anak ko. Dagundong ng kanyang galit. Walang awa niyang iniutos na kaladkarin ang batang iyon at piliting lumuhod sa harap niya. Sa isang kumpas lang ng kanyang daliri, nagmamadaling lumapit ang punong mangkukulam ng palasyo. Iwinasiwas nito ang tungkod at bumigkas ng matinding mahika para pagalingin ang prinsesa. Parang lumulutang ang maliit niyang katawan sa gitna ng mainit na liwanag. Bumilis ang tibok ng puso niya. Ganito pala ang pakiramdam ng mahika sa mundo ng fantasy. Ang galing, bulong niya sa sobrang hangat. Nang mawala ang liwanag, kumalma na ulit ang mukha ni Erota. Tinitigan niya ang anak nung may sobrang lambing. Salamat at maayos ka lang. Doon nang nakahinga ng maluwag si Papa. Sabi sa nobela, isa siyang baliw na walang puso? Kalokohan! Halatang baliw na baliw ang lalaking ito sa anak niya. Habang nag-iisip, isang malakas na kalabog ang gumulat sa kanya. Inihagis sa loob ang batang bihag na parang isang sako ng bigas. Nang makitang sinisipan ng mga bantayang bata hanggang sa mapadapa ito, bigla niyang gustong tumulong. Pero agad niyang pinigilan ng sarili, naalalang kailangan niyang umarte bilang isang masamang prinsesa. Ito pala ang batang may malungkot na tadhana, si Fidi, ang itinakwil na prinsipe ng kaharian ng Sereni. Isang kaawa-awang prinsipe na may buhok na kasing itim ng gabi at mga matang kasing pula ng dugo. Dahil sa itsura niya, itinuring siyang malas, pinalaya sa sariling bayan at ginawang alay sa politika kahit 10 taong gulang pa lang siya. Sa palasyong ito, tinapaktapakan ang dangal niya at ginawang alipin. Base sa kwento, ito ang eksenang maiinis sa kanya ang 12 taong gulang na prinsesa at palalayasin siya pabalik sa bayan niya. Alam ng lahat na ang pagpapauwi sa isang bihag ay parang pagpapadala sa kanya sa bitayan. Pero nakakainis nang makita niya ang batang payat na nanginginig sa takot sa harap ng emperador. Biglang kumurot ang puso niya. Dahan-dahang tumingala ang batang. Tad-tad ng sugat ang muka. Tumingin siya ng diretso sa karamihan hanggang sa magtagpo ang mga mata nila ni Alvalo na nakaupo sa gilid ng kama. Puno ng matinding galit ang tingin ng bata. Sakto sa nakasulat sa nobela. Napaatras si Alvalo sa takot. Bago pa siya makapagsalita, napansin na ng emperador ang matalim na tingin ng bihag, kaya agad nitong hinarangan ang kanyang anak. Ang lakas ng loob mong tingnan ang anak ko, gamit ang maruming mga matang yan. Peste ka. Walang babala, agad na inyutos ang kamatayan. Para sa tirano, ang pagpugot sa ulo ng bata ang tanging kabayaran sa kawalan nito ng galang. Nang makitang hindi pa rin sumusuko ang bata, lalong nagalit ang emperador. Habang nakanghiting parang baliw, sumumpa siyang wawasakin ang kaharian ng Sereni at papatayin ang lahat ng tao doon ngayong gabi. Umalingaw-ngaw ang nakakatakot niyang tawa sa buong silip para malaman nila ang kapalit ng paggising sa natutulog na dragon. Natulala si Alvalo. Baliw? Talagang baliw ang tatay ko. Dahil lang sa isang tingin, handa na siyang pumatay ng napakaraming tao. Dahil lang sa napakaliit na bagay,
parang gumuho na ang buhay ng isang buong bansa. Sa malas na nobelang ito, walang halaga ang katarungan, at ang buhay ng tao ay parang basura lang sa dumi ng sapatos. Sa mundong ito, hawak man ng mga nobel ang kapangyarihan. Ang salita ng emperador ang batas na walang sinumang makakabali. Sa anong klaseng hukay ng kapahamakan? Ko ba'y sinuong ang sarili ko? Kapag namatay ang batang ito dahil sa akin, o baka magmula pa ng isang malaking digmaan. Ang nanginginig ng mga daliri ni Alfalo ay mahigpit na nakahawak sa kanyang suot ng kasuotan. Hindi ba't magiging katulad lang din ako ng isang malupit na halimaw na walang pakiramdam? Hinding-hindi ang sigaw ng kanyang isip. Sa natitirang lakas ng loob na mayroon siya, buong tapang siyang humarang sa pagitan ng naggangalit na emperador at ng batang iyon. Kasalanan ko po ang lahat, amang kamahalan. Ako ang naging pabaya at hangal. Walang kinalaman ang bata sa nangyari. Sa sandaling iyon, ang bata ay tumingin sa kanya ng may matinding gulat. Pinuprotektahan niya talaga ako? Ang tanging naisip nito sa pagtataka. 30 gabi na ang lumipas mula nang mangyari ang bangungot na iyon, at unti-unti nang nasasanay si Alfalo sa bago niyang buhay na pilit lamang sa kanya. Gayunpaman, sa tuwing maalala niya ang nakakatakot na mukha ng emperador noon, tila naninigas ang kanyang dugo sa sindak. Mabuti na lang at sinaswerte pa rin siya dahil lumipas ang insidenteng yon nang walang anumang parusa o sermon. Hanggang ngayon ay hindi niya pa rin lubos maisip kung anong pumasok sa ulo niya para kalabanin ang halimaw na yon sa publiko. Gayong tanggap na niya noon na mawawala agad ang pangalawang pagkakataon niya sa buhay. Huminga ng malalim si Alfalo habang pinupunasan ang malamig na pawis sa kanyang noo. Ngunit bigla niyang naramdamang may isang pares ng mga matang lihim na nagmamasid sa kanya mula sa malapit. Paglingon niya, nagtama ang paningin nila ni Vidi na biglang nanigas na parang estatwa dahil sa pagkakahuli. Balak sana niyang pagaanin ang loob nito sa pamamagitan ng isang matamis na ngiti at isang napakagiliw na tingin. Pero ang nangyari ay kabaliktaran ng lahat. Sa paningin ni Vidi, ang nakikita niya ay isang demonyong nakangisi ng nakakatakot at handa na siyang lapain anumang oras. Dahilan para biglang mapaluhod ang bata habang namumutla ang mukha. Sa gitna ng kawalan ng pag-asa at pagtanggap sa kamatayan, bumulong ito. Kung ang buhay ko ang magiging kapalit para sa kaligtasan ng pamilya ko, patayin niyo na lang ako ngayon. Ituring niyo na lang itong huling bayad ko sa inyo. Natulala ng husto si Alfalo, tila naghang ang utak niya sandali. Seryoso? Hindi ko talaga maintindihan ang madramang kwentong tumatakbo sa isip mo. Gayong wala naman talaga akong balak na saktan ka. Nang mapansin ang kakaibang kilos ng mga tao sa paligid, doon lang napagtanto ni Alfalo na ang tunay na may-ari ng katawang ito ay mas malala pa pala ang ugali kaysa sa mga nabasa niya sa nobela. Kaya naman pala laging nanginginig ang buong palasyo at wala man lang ni isa ang nangangahas na makipagtitigan sa kanya. Maging ang kanyang sariling mga katulong ay nangangatog sa takot tuwing dadaan siya. Bumuntong hininga si Alfalo habang iniisip ang kanyang kapalaran. Diyos ko, gaano ka ba kasama dati, prinsesa? Dahil ayaw naman niyang mamatay ng walang saysay at mapugutan ng ulo, determinado siyang baguhin ang dalay ng kwento. Ang unang hakbang, ayusin ang kanyang imahe at pakikitungo sa mga taong malapit sa kanya. Gamit ang kalmadong mga hakbang, nilapitan niya si Vidi at inilahad ang kanyang kamay. Pero pumikit lang ang bata habang naghihintay na mamatay at iniisip na katapusan ko na talaga ngayon. Ngunit pagkaraan ng ilang segundong puno ng kaba, nanatili pa ring buo ang katawan niya. Sumilip siya ng bahagya at nagulat nang makitang isang maliit na kamay na nakalahad para tulungan siyang tumayo. Halika, tumayo ka na, ang malambing na sabi ni Alfalo.
Habang tulala pa rin si Vidi, matapang na nagpatuloy si Alfalo. Tapos na ang mga araw ng pagdurusa mo. Isinusumpa ko sa aking danggal at sa aking katayuan bilang nag-iisang tagapagmana ng trono ng imperyong ito. Dahil sa tapat na tinig at tingin ng prinsesa, natigilan ang bata habang pilit na pinoproseso ng kanyang isip ang biglaang pagbabago ng prinsesang dating mahilig manakit ng kapwa. Baka naman isa lang itong bagong pakana, ang hinala niya sa sarili. Sa sobrang ingat na kilos, dahan-dahan siyang tumayo gamit ang sarili niyang lakas. At hindi pinansin ang kamay ni Alfalo na nakalutang pa rin sa hangin. Biglang naging sobrang ilap at awkward ang paligid. Agad na binawi ni Alfalo ang kanyang kamay sa hiya habang dumubulong. Mukhang ibaon na lang natin sa limot ang nakaraan at magkasundo na tayo, hindi ba? Pwede na rin. Sa gitna ng mabigat na atmosfera, biglang bumukas ng malakas ang pinto. Pumasok ang isang napakagwapong lalaki na agad na naghari sa buong silid. Dahil sa tili at bulungan ng mga katulong, nalaman agad ni Alfalo kung sino ang lalaki. Walang iba kundi si Tammy Neal. Kung susundan ng orihinal na nobela, ang gwapong lalaking ito ay nagsisilbing kalasag, na bakal at tapat na anino na laging susunod kay Alfalo hanggang sa huli. Siya ang matalas na espada na handang pumatay ng kahit sino sa isang utos lang ng prinsesa. Kahit na ang buong palasyo ay nabihag na sa ganda ng pangunahing bida, siya lang ang tapat na ksatriyang handang mamatay para sa kanyang amo. Sa paghakbang ng mahahabang binti ni Neal papasok, matalim na tinitigan siya ni Viti. Kaya muling bumigat ang paligid na parang sasabog na bomba. Taglay ang napakalamig na mukha. Dumaan lang si Neal sa harap ni Vidi na parang wala lang. Dumiretso sa prinsesa at lumuhod ng may paggalang bilang isang tunay na kawal. Nagbalik na po ang inyong tapat na alagad para magsilbi, mahal na prinsesa, ang sabi nito. Habang sinusuri ni Alfalo ang mga sekretong dokumento, bigla niyang naalala ang babaeng bida na paborito ng lahat, si Emma Glora Euros. Ayon sa mga tsismis, anak daw siya sa labas ng emperador mula sa nakaraan nito, kasama ang anak ng isang mayamang negosyante noong kabataan niya. Ang masaklap, ilang araw pa lang mula nang isilang si Emma, dumanas ng matinding trahedya ang pamilya ng negosyante. Nawala ang sanggol na parang bula, at hindi na muling nakita. Kahit na lumaki siya sa mahirap na lugar, nang hingibabaw pa rin ang dugong bughaw ng babaeng iyon na kasing liwanag ng araw. Sa oras na tumapak ang mga paa niya sa sahig ng palasyo, nabihag agad ni Emma ang puso ng lahat at naging paboritong anak ng bayan. Maging ang emperador na may pusong bato ay napalambot ng kanyang mga matatamis na ngiti na singliwanag ng umaga. Sa madaling salita, siya na ang naging bida sa palasyo. Siyempre, maliban na lang kay Alfalo. Dahil sa babaeng ito, bumagsak ang kanyang katayuan mula sa pagiging nag-iisang prinsesa tungo sa pagiging basurang wala ng halaga mula nang dumating ang peste na ito. Sa sobrang selos, dahil naagaw ang atensyon ng kanyang ama, ginawa ni Alfalo ang lahat para pahirapan si Emma. Talagang malayo ang pagkakaiba nila. Ang isa ay parang anghel na walang sala, habang ang isa naman ay tila isang masamang higad na puno ng kayabangan. Ang katapusan ng ganitong kwento ay madali lang hulaan. Tiyak na magtatapos ito sa isang masayang kasalan para sa bida. Habang ang kontrabida naman ay hahantong sa bitayan, kasabay ng mga sumpa ng buong bayan. Nang maisip niya kung gaano kapait ang naghihintay sa kanya, kinilabutan ng husto si Alfalo. Grabe, ang lala ng katapusan ko. Ang kailangan ko lang gawin ay layuan ang bidang babae para manatiling ligtas, hindi ba? Pero ang nakakatawa ay ibang tumatakbo sa isip ni Neal. Nang makita niyang balisa at hindi mapakali ang kanyang prinsesa, dumilim ang mukha ng Satya dahil sa matinding emosyon. Noong sandaling, magsasalita na sana siya, bigla siyang inunahan ni Alfalo na may kislap sa mga mata. Kailan ko ba makikita ang mahal kong kapatid? Pak! Ang tanong na yun ay nagdulot ng matinding pagtataka at gulat sa ksatriya dahil sa hindi inaasahang banat na yun.
Napabulong siya ng may pag-aalinlangan. Mahal na prinsesa, hindi po ba kayo nagagalit? Taglay ang seryosong mukha. Idineklara agad ni Alfalo ang balak niyang makipaglapit sa kapatid niyang kadarating lang. Wala namang matinong tao ang gustong magpakamatay sa pakikipag-away sa paborito ng mundo, di ba? Ang problema lang, ang dalawang ito ay nag-uusap na parang galing sa magkaibang planeta, kaya naman maling akala ang namayani. Tumahimik sandali si Neil bago sumagot na parang isang big time na kriminal. Masusunod po, mahal na prinsesa. Malinaw na po sa akin ang ibig ninyong ipahiwatig. Halos atakihin sa puso si Alfalo at sumigaw nang may pagkapraning. Oy, wag kang tanga. Subukan mo lang siyang galawin kahit katiting. Sa kasamaang palad, tiningnan lang siya ni Neil na tila sinasabing, alam ko na ang ibig mong sabihin, sabay ni Ise. Mahal na prinsesa, kung hindi tayo kikilos agad para bitagin siya ngayon pa lang, baka kayo pa ang mahirapang tapusin siya sa huli. Tulala na lang si Alfalo sa sobrang kabobohan ng baliw na kasatriyang ito. Pagtingin niya kay Vidi at sa mga katulong, tila sinampal siya ng katotohanan nang makita ang pagkakaisa ng kanilang mga mukhang puno ng matinding hinala. Habang sumasakit ang ulo niya sa maling akala ng lahat, narinig niya ang pigil na tawa mula kay Vidi. Agad na dinita ni Alfalo ng tingin ng bata at sumigaw. Anong nakakatawa ha, V? Iniwasan niya ang mapilit nitong tingin pero sumuko rin sa huli. May pait sa boses na bumulong siya. Nabubuhay ka sa huwad na pangarap. Wala kang malay kung anong naghihintay sa iyo sa hinaharap. Ang mga salita niya ay parang kidlat na tumama, nakakabingi ang katahimikan. Ikaw ang prinsesa ng imperyong ito. Mula nang masilayan mo ang mundong ito, ang bigat ng trono ay agad na pumatong sa mga balikat mo. Dalawa lang ang pagpipilian mo. Tapakan ng lahat para makuha ang kapangyarihan o ikaw ang durog na durog! Mariin niyang ikinuyom ang mga palad hanggang sa mamuti ang kanyang mga laro sa sobrang panginginig, saka nagpatuloy sa paos na boses. Ang tadhana mo ay matatapos, na katulad ko. Napasinghap si Alvaro. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Matalas na tumagos ang katotohanang iyon. Pero alam niyang yun ang realidad. Tingnan mo na lang si Vidi, ang inosenteng lalaking. Naparsahan dahil lang sa pambihirang kulay na taglay niya. Binansagang ang sumpa, tinanggalan siya ng titulo bilang prinsepe, saka itinapon na parang basura sa isang malayong lupain na walang nakakaalam. Kung ang isang prinsipe ay kayang wasakin dahil sa mababaw na dahilan, paano pa kaya ako? Isang mahinang babaeng ang tanging hawak ay titulong prinsesa, na walang kahit anong mahika at itinuturing pangkahihiyan sa buong palasyo. Ang panginginig niya ay hindi nakaligtas sa mga mata ni Neil, kaya agad na lumapit ang kabalyero sa kanya. At nangakong magiging buhay na kalasad niya hanggang kamatayan. Walang sinumang pwedeng humipo kahit sa isang hibla ng buhok niya. Pero dahil nanatiling tahimik ang prinsesa, si Neil ay nagbigay ng nakamamatay na tingin kay Vidi hanggang sa pagpawisan ito ng malapot. Nung mataranta si Vidi at magsimulang mautal para magpaliwanag, pinatigil siya ni Alvaro gamit ang boses na nakakapangilabot. Huminahon ka, handa akong lumaban, pero sa sarili kong paraan. Sa pagkakaalala niya sa dati niyang buhay, ay isa lang siyang sakitin sa ospital na nangarap ng payapa at malusog na katawan. Pero heto siya ngayon, napadpad sa gitna ng magulong. Mundong puno ng kalupitan. Dito, ang malakas ang laging panalo. Isang pagkakamali lang ay katapusan mo na. Ang pinaka nakakainis pa rito, ang kontrol ng larong ito. Ay hawak pa rin ng iba. Huminga siya ng malalim at malakas na tinapik ang sariling mga pisini para gisingin ang sarili.
Kalokohan. Hindi siya napunta rito para lang sumuko at mapapugot ng ulo. Kahit pa nakatadhana siyang maging kontrabida na may malagim na wakas, hindi siya papayag na matulad sa malungkot na kwentong iyon. Guguluhin ko ang daloy ng nobelang ito dahil ako ang magdidikta ng sarili kong kapalaran. Matapos ang 3 gabing puyatan dahil sa matinding pag-iisip, ang ating bida ay matagumpay na nakabuo ng pinakamagandang plano para mabuhay. Unang hakbang, kailangang maisaulo ang buong kasaysayan ng imperyong ito. At para maging isang perpektong prinsesa, hindi sapat ang pagiging matalino sa libro. Dapat ay bihasa rin siya sa etiketa ng palasyo, idagdag pa ang walang katapusang practice sa pagsasayaw. Maging ang pagsakay sa kabayo. Isipin pa lang ang nakakahilong schedule na yon ay parang gusto na niyang umiyak sa isang tabi. Pero ang takot na mamatay sa dulo ng nobela. Ang agad na nagpatigil sa kanyang mga reklamo. Sige, walang problema. Titiisin ko ang lahat ng hirap na ito. Todo aral na ito, simulan na. Samantalang sa orihinal na kwento, kumuha na ang emperador ng mga pinakamatalinong guro. Kaya lang, ang dating Alvalo ay sobrang pasaway at palaging tumatakas sa klase. Hindi pa huli ang lahat, magsisipag ako para maging nangungguna. Mula sa sandaling iyon, ang paghahanap sa personal na guro ay nagsimula na. Masyadong mabait si Harry, hindi niya kaya. Si Neil, busy sa pagbabantay sa kanya ng 24 oras. Sigurado na, si Vidi lang ang tanging pag-asa. Sobrang bilis matuto ni Alvalo, parang espongha. Kahit na kailangan niyang habaan ng pasensya sa walang emosyong muka at kalamigan ni Vidi. Na nakaka-high blood, sadyang napakatarinong guro ng lalaking iyon. Pagdating naman sa etiketa na mortal niyang kaaway, nakiusap pa si Neil sa Duchess. Cool ng personal, ang pinaka-elegante sa buong kabisera ang mismong nagturo sa kanya. Ang resulta? Ngayon, lahat ay umuyukod sa paggalang tuwing nilitaw siya sa mga piging o sa mga pagtitipon ng mga aristokrata. Kahit na nakakang-alay ang maging perpekto. Gaya ng dati, matapos maubos ang kanyang lakas at pasensya sa buong araw, wala nang iba pang makakapagpasaya sa kanya kundi ang kumain ng masasarap. Noong may sakit pa siya, hindi man lang niya natikman ang sarap ng iba't ibang putahe. Pero dahil sa sobrang lakas niyang kumain, lalong bumibigat ang kanyang timbang. Dahil dito, ang kanyang personal na katulong, na si Harry ay naglabas ng mahigpit na utos. Bawal ang kahit anong matamis sa kanyang silid. Kung walang asukal, parang hihiwalay ang kaluluwa ng prinsesa sa kanyang katawan. Sa sobrang pananabik sa matamis, ginamit niya ang pinakamabisang sandata sa mundo. Ang tingin ng isang tuta na nagmamakaawa. Sa tindi ng kakyutan niyang ito, sino ba naman ang hindi lalambot ang puso? Binaliwala agad ni Harry ang diet plan. Nauwi ang lahat sa paghahanda ng isang dambuhalang tray na puno ng mga cake at macaron para sa kanyang amo na ngayon ay abot tenga ang ngiti sa tagumpay. Grabe, ito ang tunay na langit. Habang sarap na sarap sa pagnuya, napansin niya si Vidi na tila malalim ang iniisip habang nakatingin sa labas ng bintana. Sinundan niya ang tingin nito at nakita niyang nakatitig si Vidi sa mga makukulay na saranggolang sumasayaw sa langit. Gusto rin pala niyang maglaro. Kawawa naman, isa lang siyang batang kailangan ng libangan. Masaya siyang pumalakpak at biglang nagutos. Tara, maglaro tayong lahat sa hardin ng palasyo ngayon din. At dahil kailangan magsuot ng napakagaybong damit kahit tatambay lang sa labas, pinalabas muna sina Vidi at Neil para maghintay sa hallway. Kaya naman ang dalawang lalaking magkaaway ay nakatayo doon ng tuwid na parang mga post, parehong naiinis at hindi napapansinan. Maya-maya, bumukas ang pinto. Lumabas ang kanilang prinsesa na may nakakasilaw na ngiti at kagandahang nakaka-heart attack habang patakbong lumalapit sa kanila. Pareho silang napatitig, naakit sa maladyusang kagandahang nasa harap nila.
Biglang namula ang mga pisngi ni Vidi na ang kanilang mga mata ay aksidenteng magtagpo. Agad na nag-init ang ulo ni Neil sa selos. Mabilis siyang humarang sa gitna nilang dalawa at nagsalita. "Mahal na prinsesa, hindi ba't sabik na kayong maglaro? Nag-utos na po ako sa mga katulong na ihanda ang lahat ng gagamitin niyo." Lumiwanag ang mukha ng dalaga, saka tumakbo sa damuhan na parang isang paru-parong nakawala sa hawla. At nang makalayo na siya, bumalik ang tensyon sa pagitan ng dalawang lalaki. Tila napapatayan na sila sa tingin. Samantala, sa gitna ng malawak na lupain, ang saranggula ng prinsesa ay pumailan lang sa ulap, patungo sa pinakamataas na bahagi ng langit. Nagkunwari agad siyang magaling at nagpa-cute para ipagmalaki ang kanyang husay. Siyempre, todo suporta sina Neil at Harry habang pumapalakpak ng malakas. Kaya naman, lalong lumaki ang ulo niya at sumigaw. "Nakikita niyo? Likas na talaga ang galing ko!" Kahit na sa totoo lang ay first time niya itong gawin. Hindi niya akalaing ang pagtakbo sa ilalim ng init ng araw ay ganito kasaya. Pero habang nag-e-enjoy siya, bigla na lang dumaan sa harap ng saranggola niya ang saranggola ni Vidi. Nagdilim ang mukha ni Neil at kumulo ang kanyang dugo. Napakalakas ng loob ng batang iyon na maliitin ang kanyang mahal na prinsesa. Gamit ang isang mabilis na galaw, hinila ni Neil ang kanyang pisi at pinangga ang saranggola ni Vidi hanggang sa mahulog ito. Saka siyang umisi ng nakakaasar habang nakatitig ng may pagmamayabang. Biglang gumaan ang paligid nang humagalpak ng tawa si Alvalo. Akalain mo ba namang parang mga bata kung umasta ang dalawang ito? Nakakadigil sa kakyutan. Sino bang mag-aakalang si Neil, ang kontrabidang kasing lamig ng yelo sa nobela, ay may ganitong inosenteng side pala? Well, dahil nagsimula na ang laro, wala na itong atrasan para sa akin. Pinabayaan ko na lang silang magbangayan habang nakatitig ako sa mga saranggola sa langit. Pero bigla na lang, trak! Ang katahimikan ay binalot ng tunog ng naputo na pising. Tuloy-tuloy na bumagsak sa lupa ang papel na laruan. Akmang hahabulin sana ito ni Harry, pero mabilis siyang pinigilan ni Alvalo. "Dito lang kayo, ituloy niyo lang ang laro niyo. Ako na ang kukuha." Bago pa sila nakasagot, mabilis na siyang kumaripas na parang paru-parong humahabol sa kanyang pakay. Hinalugub niya ang mga madadamong bahagi hanggang sa kuminang ang kanyang mga mata sa tuwa. Nahanap din! Nakasabit pala ito sa bubong ng Imperial Pavilion. Tatakbo na sana siya para kuning ito, pero bigla siyang napatigil. Teka, may estrangherang babae sa loob. Agad na napaunot ang noo ni Alvalo sa pagtataka. Hindi lang ito basta-bastang harden, no? Espesyal na regalo ito mula sa mahal na emperador. Isang bawan na lugar na tanging mga personal na bantay at ang mismong pinunulang ang pwedeng pumasok. Tinitigan niyang maigi ang mukha ng trespasser. Ang mga katanghian niya, imposible. Biglang nanigas ang buong katawan niya at parang nag-short circuit ang utak niya sa gulat. Ang tunay na bida, si Emma Glorious, ay nasa harap ko mismo. Teka lang, hindi ba dapat sa reception party pa kami magtatagpo 6 na buwan mula ngayon? Bakit parang nagkandaletse-letse na ang takbo ng panahon? Hindi pa ako handang harapin siya. Umiling-iling siya para mawala ang kaba at pinili ang pinakaligtas na paraan. Ang tumakas ng walang nakakakita. Maingat siyang umatras. Pero sadyang mapagbiro ang tadhana. Crap! Nakatapak siya ng tuyong sanga at ang tunog nito ay umalingaw-ngaw sa buong paligid. Namutla siya agad at ang mukha niya ay nagsasabing, "Katapusan ko na ito." Gaya ng inaasahan, isang malambing na boses ang narinig niya sa likuran. Parang robot na kinakalawang na lumingon si Alvalo. Ang nasa harap niya ay ang definisyon ng wagas na kagandahan. Ang buhok niyang blonde ay kumikinang na parang gintong sinulid sa sikat ng araw at ang mga mata niya, kamuhang-kamuha ng sa emperador kaya nakakapangilabot. Diyos ko! Ito ba ang tunay na prinsesa ng imperyo na nababasa ko lang dati sa nobela? At bakit siya napadpad sa sarili kong pavilion na yun?
Bakit lumayo ng ganito ang daloy ng kwento? Nagising nang siya sa realidad nang magtanong ang dalaga. Mahal na prinsesa, may sakit po ba kayo? Nanggangatog ang kanyang mga kamay habang mahigpit na nakahawak sa laylayan ng kanyang damit. Pilit siyang ngumiti kahit pilit. Hindi. Ayos lang ako. Malakas at maayos ang pakiramdam ko. Nagulat lang ako na may bisita rito. Biglang nagliwanag ang mukha ni Emma at masayang nagtanong. OMG, alam niya na po ba kung sino talaga ako, mahal na prinsesa? Pinagmastang maigi ni Alvaro ang kakaibang kulay ng mga mata nito. Ang ganoong uri ng mga mata ay malinaw na katunayan ng dugong bughaw na nananalaytay sa pamilya ng hari. Napansin ni Emma na parang nailang ang prinsesa, kaya agad siyang nagpaliwanag. Sobrang nagustuhan niya ang mga rosas doon, kaya pumita siya para gawing regalo sa kanilang pagkikilala. Sa ganda ng ngiting iyon, naintindihan na ni Alvaro ang lahat. Kaya naman pala baliw na baliw ang mga lalaki sa nobela sa kanya. Kahit nga ako, parang gusto ko na siyang yakapin at maging kaibigan na yun din. Sayang nga lang at biglang naglaho ang magandang sandali nang sumingit ang malamig na boses ni Neil mula sa likod. Magnanakaw ng rosas ng prinsesa para lang ibalik sa kanya? Napakamatulungin niyo naman, binibining Emma. Wala pang nakakasagot nang biglang sumulpot si Fidi kung saan. Kitang-kita ang galit sa matatalas niyang tingin. Hinarangan ng binata si Alvaro para protektahan ito habang nagpakawala ng mga salitang kasing talas ng kutsilyo. Ang pavilyon na ito ay itinayo para sa pribadong gamit ng mahal na prinsesa sa utos ng emperador. Bawal pumasok dito ang kahit na sino. Sabihin mo, ano ba talagang pakay mo sa pagpasok ng palihim? Namutla si Emma sa tindi ng takot. Pero sa nanginginig na tinig, sinubukan niyang ipaliwanag ang sarili. Patawarin niyo po ako sa aking kapangahasan. Sumpa man, wala akong kaalam-alam na pribadong hardin pala ito ng prinsesa. Sobrang bang-upo kasi ng mga bulaklak, kaya naisipan kong gumawa ng pumpon na kasing ganda niya. Bigla na lang, napatigil ang kanyang pagsasalita dahil sa isang hikbi na talagang nakakadurob ng puso bago siya nagpatuloy. Pinayagan ako ng emperador na maglibot sa buong palasyo. Akala ko po ay kasama ang lugar na ito. Dahil hindi pa opisyal ang lahat, wala pa siyang lakas ng loob na tawaging ama ang emperador. Ang lungkot naman, di ba? Isang tunay na prinsesang may dugong bughaw pero kailangang dumaan sa hirap sa maruming lugar noong bata pa siya. Masakit sa loob isipin ang naging buhay niya. Habang balot sila ng pag-aalinlangan, isang malalim at nakakalunod na boses ang bumasag sa katahimikan. Anong kaguluhan ito? Lumingon si Alvaro at nakitang papalapit ang kanyang ama. Nanlaki ang mga mata niya sa gulat. Ang mismong emperador pa talaga ang lumabas? Sa sandaling iyon, sumulpot si Harry na hingal mula sa likod ng mahabang kapa ng makapangyarihang lalaki. Hala, mahal na prinsesa, muntik na kaming mamatay sa kapaguran kakahanap sa inyo. Patakbong lumapit ang dalaga na may bakas ng taranta, sabay tanong. Nahanap niya na po ba ang saranggola? Ang simpleng tanong na yon ay parang nagpabalik sa kanyang bisyo. Dahil naalala ang sadya ron, itinuro na lang niya ang papel na laruan na nakasabit pa rin sa bubong. Pagkatapos ay pasimple niyang pinanood ang harapang nagaganap sa pagitan ng emperador at ni Emma. Todo ang kaba niya sa sobrang pananabik. Diyos ko, ito na ang tanyag na tagpo ng unang pagkikita ng mag-ama sa nobela. Parang gusto ko na lang bumili ng popcorn habang nanonood ng live drama na ito. Pero wala silang kibo habang nagtititigan, kaya lalong bumigat ang hangin sa paligid. Bakit parang walang iyakan at madamdaming linya na nangyayari? Nanginginig na ang labi ni Emma at parang sasabihin na ang salitang ama. Habang si Alvaro naman ay relax lang sa tabi na parang VIP na naghihintay ng climax. Teka, anong plot twist ito? Halos malaglag ang panga ni Alvaro sa sobrang pagkabigla. Ang mukha ng emperador ay kasing tigas ng tabla. Talagang napakalamig at hindi mo malalapitan na parang isang blok ng yelo. Biglang nawalan ng lakas ng loob si Emma. Imbes na, Ama, ang lumabas sa bibig niya ay, mahal na emperador.
Matalas ang tingin ng lalaki nang sabihin nitong, "Hindi ba malinaw ang utos ko? Manatili ka sa iyong silid at mag-aral na lang." Yumuko na lang ang dalagang blonde at bumulong ng, "Patawad po." Nang hindi man lang siya tiningnan, nilampasan lang siya ng emperador at inutusan ang mga kawal na ibalik na siya sa kanyang kwarto. Gusto pa sanang magpaliwanag ni Emma, pero parang umurong ang dila niya. Sa harap niya, ang halimaw na kasing lamig ng yelo ay biglang naging malambing kay Alvalo, at tinanong pa ito sa isang tono na puno ng pagmamahal. Hinawakan ng kanyang malalaking kamay ang maliit na palad ng kanyang anak para ilayo na ito sa lugar na iyon. Pero bago pa sila tuluyang makalayo, isang huling babala ang binitawan niya na hindi man lang nililingon ang umiiyak na dalaga. "Huwag na wag mo nang susubukang lapitan muli ang anak ko. Maliban na lang kung pahintulutan ko." Wala nang nagawa si Emma, kundi ang tumamaw sa tindi ng kawalan ng pag-asa. Pasimpleng lumingon si Alvalo at tinignan ang galagang naiwang mag-isa. Bigla na lang siyang nakaramdam ng kurot sa kanyang puso. Naalala niya ang pumpo ng rosas na ibinigay ni Emma noong nakaraang araw. Nagsimulang gumana ang imahinasyon niya. Gusto lang ba talaga niya mapapansin para mapalapit sa akin? O baka naman, may masamang balak siyang itinatago sa likod ng pagiging inosente niya? Dahil ayaw na niyang mag-isip ng mga nakakahilong gulo, padabog na lang niyang inalis ang lahat ng mga papel sa kanyang mesa. Nakatunganga lang ako sa gintong imbitasyon sa lamesa. Grabe, heto nang simula. Ilang araw na lang bago matuloy ang sumpang party na yon sa Nabela. Ang gabing iyon ang pinaka-highlight. Doon magliliwanag si Emma, ang marupok nating bida, para akitin ang mga aristokrata at malunod sa mga papuri. Sasambahin siya na parang pinakamahalagang bulaklak ng imperyo, samantalang ako, itatapon lang sa sulok bilang kontrabidang namamatay sa sobrang selos. Sinampal-sampal ko ang mga pisingi ko para madising sa katotohanan. Sige, nag-ibang takbo dahil mas maaga kami natagpo ni Emma. Pero hindi masisira ang plano ko. Halos perpekto na ang bala kong pagtakas sa kamatayan. Isang balakid na lang ang kailangang lampasan. Ang pag-aaral, sumayaw. Para malinis ang pangalan kong si Rana, kailangan kong galingan. Kumaripas ako ng takbo sa labas. Baka sakaling nandoon si Neil para turuan ako. "Buisit, parang nilamon ng lupa ang lalaking iyon." Sabi ni Harry, may nilalakad daw sa labas ng palasyo at mamayang gabi pa magpapakita. Napabuntong hininga na lang ako dahil naudlot ang ensayo. Pero biglang nagdingning ang mga mata ni Harry na mamataan si Feedy na napadaan. Bumulong siya sa akin. "Nako lady, kung nagmamadali kayo, heto na ang swak na solusyon." Sabay kaway sa lalaki habang nakakaloko ang ngiti. Napakunot no agad si Feedy sa ngiting iyon. Muntik na akong himatayin sa baliw na ideya ni Harry. Pero aminin ko man o hindi, bihasa siguro sa waltz ang dating prinsipeng iyan. Kahit na nga ba, gatekeeper lang siya ng mansyon ko sa ngayon. Sadlit na nagitnit ang mga kamao ni Feedy bago sumuko. Lumapit siya, yumukod ng napaka-elegante at nagtanong, "Gusto niya na bang mag-umpisa, mahal na prinsesa?" Nagulat ako dahil pumayag agad siya. Biglang kumabog ang dibdib ko. Pero inilahad ko pa rin ang kamay ko para simulan ang unang hakbang namin. Ang swabe ng galaw namin dahil sa muscle memory mula sa dati kong buhay. Grabe, mas madali pa pala ito kaysa sa pagpikit ng mata. Habang nagbubunyi ako sa isip ko, hindi ko na malayong nakatitig na pala ako sa itim na itim niyang buhok at sa mga mapupulang mata niyang nakakalula. Diyos ko! Ang ganitong kagwapong mukha ay pang final boss o kaya secret male lead dapat. Ang lakas ng loob ng author na itapon ang ganitong klaseng karakter sa isang chapter lang. Naalala ko tuloy ang chismis ni Harry tungkol sa pinanggalingan niya. Doon daw, ang misteryosong dating at pulang mata niya ay itinuturing na sumpa at malas. Dahil sa aura niyang parang vampira sa mga paborito kong nobela, tuluyan akong nablangko. At ayun na nga, natapilok ako at nawala ng balanse. Mabilis niyang nasala ang bewang ko para hindi ako tumba. Pero malas, bumaon ang takong ko sa paa niya. Pulang-pula ako sa hiya habang humihingi ng tawad. Sakto namang bumukas ng malakas ang pinto. Biglang sumulpot si Neil na parang papatay sa sama ng tingin sabay bulyaw.
Hindi ba at usapan natin ay ako ang matuturo sa inyo? Bakit hindi kayo makapaghintay? Sinubukan kong amuhin siya sa pagpurisa galing ni Feedy. Pero binitiwan lang ako ng lalaki ng napakatigas at malamig na sinabing, dahil nandito na si Tuanil, tapos na ang tungkulin ko. Nagtagisan sila ng tingin sa gitnang nakakabining katahimikan. My God, ramdam ko ang tensyong parang may kuryenteng nagbabanggaan sa kanila. At ako, nakatayo lang na parang tanga sa gitna. Kinaumagahan, punong-puno na ang labas ng palasyo ng mga mamahaling karwaheng sunod-sunod na dumarating. Nagsisidatingan na ang mga panauhin para sa piging, habang si Feedy naman ay abala na sa pagbabantay sa tapat ng kwarto ko. Pilit niya iwinawaksi ang isip tungkol sa akin para itago ang pamumula ng mukha niya. Samantalang ako, heto, tulog na tulog pa rin at nakabalot sa makapal na kumot. Ang hirap talagang iwanan ng malambot na kama. Mas lalo lang akong tinamad dahil sa sikat ng araw, kaya tumalikod ako para ituloy ang aking panaginip. Blag! Halos mawasak ang pinto sa sipa ni Neil. Napabalikwas ako sa gulat, pakiramdam ko ay luluwa ang puso ko. Tumingin si Neil sa relo niya ng may nakakatakot na muka. Sa isang senyas lang niya, na parang general sa giyera, ay sumugod na ang mga katulong at pinalibutan ako. Napaatras ako sa pader sa sobrang kaba. Oy! Anong gagawin niyo? Layo! Pero deadma sila. Tuloy-tuloy sila sa paglapit na parang mga gutom na zombie na handa akong balatan ng buhay. Naging zone ng giyera ang kwarto ko dahil sa sapilitang pag-aayos na ito. Gustong sumugod ni Feedy para iligtas ako, pero hinarangan agad siya ni Harry nang may nakakalokong ngisi. Teka lang, Sir Knight! Bawal ang lalaki rito! Awat niya. Pero bago pa makahirit si Feedy, may malambot na boses na narinig sa hallway na nagpatigil sa ingay nila. Lumingon ang dalawa at nakita si Emma na napakaganda sa suot niyang pink na gown. Pagkatapos magbigay galang, bumati ang dalaga ng napakatamis. Nakita ko kayo mula sa malayo, Sir Feedy. Noong una ay hindi ako sigurado kung kayo nga yan. Lumapit si Emma na tila ba sobrang kuryoso. Anong ginagawa niyo rito? Hindi ba dapat ay binabantayan niyo si Prinsesa Alfalo? Automatikong napaatras si Feedy para dumistansya, ang lamig ng tingin niya. Sumagot siya ng sobrang formal at walang kaemo-emosyon. Salamat sa malasakit niyo, Prinsesa Emma. Pero sa tingin ko, may mas mahalagang bagay kayong dapat intindihin kaysa sa kung nasaan ako. Magsasalita pa sana si Emma, pero may ibinulong ang isa sa mga guard niya. Kaya naman, nagmadali na siyang magpaalam at umalis agad. Pinagmasdan ni Feedy ang pag-alis niya ng may hindi may paliwanag na muka hanggang sa basagin ni Harry ang katahimikan sa mapang-asar na hirit. Guni-guni ko lang ba? O tinatangka kang landiin ng inosente nating bida? Nagkibit balikat lang ang lalaki at tumalikod. Wala akong pakialam. Samantala, doon sa impyerno ng kwarto ko, sumuko na ako at hinayaan na lang silang ipilit ang katawan ko sa gown na ito. Buwisit na midnight snack yan. Siguradong tumaba ako. Muntik na akong hindi makahinga sa pagpigil ng hininga para lang maisara ang pesting butones na ito. Hay, sa wakas, nagkasya rin. Bigla kong napansin ang mapanuring tingin ni Neil. Nataranta ako at agad na nagdahilan. Para malaman mo, nagdidieta ako. Wala kaya akong kinakain itong mga nakaraang araw. Mas mabuti pang mamatay kaysa umaming nakaubos ako ng isang box ng ice cream kagabi. Habang hiyang-hiya ako, pumasok naman si Feedy kasama si Harry. Natulala si Harry. Laglag ang panga niya habang tinitingnan ako mula ulo hanggang paa. Grabe lady, mukha kayong Diyos ang bumaba mula sa langit sa sobrang ganda. Habang tinatago ang namumulang mukha, bumulong ako. Ang OA mo naman. Pero kanindatan na ako ni Harry. Kung ayaw niyo maniwala, tanungin natin si Feedy. Dahan-dahan ko siyang nilingon. Parang naging estatwa siya sa kinatatayuan niya. Nanlaki ang mga pulang mata niya habang nakatitig sa akin, bago dahan-dahang bumulong. Kayo ay napakaganda. Maya-maya, natauhan siya sa kapangahasan niya. Biglang namula ang mga tenga niya at agad siyang umiwas ng tingin. Habang ako naman ay naiwang nakatulala sa likod niya,
Kabog na kabog ang dibdib habang sumisigaw sa isip. Teka, anong sabi mo? Ano sa tingin mo, Neil? Mariin nakatitig ang lalaki sa kanya. Tila binabasa ang bawat linya ng kanyang mukha para sa isang lumang alaala, saka ito bumulong. Ang iyong mukha ay kawangis ni Alfalo. Nanigas ang buong katawan ng dalaga dahil sa matinding pagkabigla. Anong kamukha? Pinagsasabi nito? Sigaw ng kanyang isipan. Pero agad na umiling ang lalaki at sumagot. Hayaan mo na, guni-guni ko lang yon. Sa huli, hindi na ito pinansin ng dalaga. Ang tanging nasa isip niya ay ang marangyang piging na magsisilbing pinaka-importanteng yugto para sa kanya ngayon. Sa ilalim ng nakikinangang mga chandelier, abala ang mga aristokrata sa pagsayaw at walang katapusang tsismisan. Mukhang nagtipon dito ang lahat, mahina niyang sambit. Sa kabilang dako, si Duke Tovas ay sadyang nakakabighani sa taglay niyang mapanganib na aura. Sa bawat hakbang niya sa loob, lahat ay napapalingon na parang mga gamo-gamo sa apoy. May mga naririnig na bulungan. Nabalitaan niya ba ang usap-usapan? Sabi nila, ang panganay na anak ng emperador na matagal lang nawala ay kakabalik lang sa palasyo noong mga nakaraang araw. Mababakas sa mga mata ng Duke ang matinding kuryosidad. Ang tinutukoy niya ba ay ang mahal na prinsesa? Tanong nito. Agad namang sumagot ang isa sa mga aristokratang malapit sa kanya. Natila na halata ang pagtataka ng lalaki. Usap-usapan na agad siyang sinundo ng palasyo matapos ang malagim na trahedyang iyon. Ngunit ang nakapagtataka, sa araw ding iyon ay bigla namang naglaho ang bunsong prinsesa na parang bula at wala na muling nakakita sa kanya. Hinaplos ng Duke ang kanyang baba at tila nag-iisip ng malalim bago nagsalita sa tono na kasing lamig ng yelo. Hindi na nakapagtataka, hindi ba? Hinukay niya ang sarili niyang libingan. Total, isa lang naman siyang basurang walang silbi. Biglang may sumingit sa kanilang usapan. Maaaring ang pagtitipon ngayong gabi ay sinadyang ganapin para sa isang layunin. Ang ipagdiwang ang pagbabalik ng panganay na anak at kilalanin siya bilang lehitimong tagapagmana. Tumingin ang lalaki sa direksyon ng duke ng may mapanuring mga mata. Anong pananaw niyo tungkol dito, mahal na Duke? Ngunit isang misteryosong ngiti lamang ang isinagot ni Tovas. Sa halip na magbigay ng malinaw na tugon, binitawan niya ang isang matalim na metapora. Sa gitna ng tensyong namamayani sa paligid, ang kagalang-galang na emperador na suot ang kanyang marangyang kapa ay bahagyang yumukod. May ibinulong siya sa dalagang nasa tabi niya. Handa ka na bang harapin silang lahat? Pagkatango ng dalaga ay mahigpit na hinawakan ng lalaki ang kanyang mga daliri at buong gilas siyang iginaya sa gitna ng bulwagan. Biglang bumasag sa katahimikan ang malakas na boses ng punong katiwala. Magbigay pugay sa pagdating ng araw ng ating imperyo, ang mahal na emperador kasama ang mahal na prinsesa. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa buong silid. Libu-libong pares ng mga mata ang nakatitig sa dambuhalang pinto, naghihintay ng may kaba. Dahil sa kuryosidad kung sino ang litaw. Hindi nagtagal, pumasok si Emperador Tuaros na may dalang nakakalulunod na presensya, habang mahigpit na nakaagapay kay Prinsesa Alfalo ng may matinding danggal. Biglang namutla ang mga aristokratang babae na kanina paabala sa pagpapakalat ng tsismis. Hindi sila makapaniwala sa kanilang nakikita. Ang dumating ay hindi ang panganay na prinsesa. Agad na yumukod ang mga elitista, habang mabilis na kumalat ang mga bulong-bulungan sa bawat sulok ng silid. Siguradong sigurado silang ang panganay na anak, nakakabalik lang ang ilalabas ng pinuno. Ngunit binigo ng emperador ang lahat ng kanilang hinala dahil ang mga kamay ni Alfalo ang mahigpit niyang hinahawakan. Na tila ba kinalimutan na ang pag-iral ng panganay na anak. Kahit patuloy ang mga bulungan, isang nakakamatay na tingin lang mula sa malupit na pinuno
ay sapat na para patahimikin ang lahat. Namamanghang napatitig si Alo sa lalaki. Sa huli, ito ang tunay na lakas ng pinakamakapangyarihang pinuno sa buong mundo. Isang titig lang, kaya na niyang pasukuin ang lahat ng nasa loob ng bulwagan. At nang mapansin ng lalaki na medyo nanginginig ang katawan ng kanyang anak, agad na hinaplos ng ama ang kamay nito at tumulong ng malambing. Huwag mo silang pansinin. Gayong sa orihinal na daloy ng nobela, ang lalaking ito ang itinuturing na anyo ng isang malupit na demonyong diktador. Ngunit ang nag-uumapaw niyang pagmamahal para sa paboritong anak ay sadyang katangi-tangi. Kahit hanggang sa huling sandali ng kanyang nakaraang buhay, hinding-hindi niya sinaktan o pinaiyak si Alfalo. Paano ko nagawang sirain ng isang taong kasing buti nito? Napakasama ko talaga. Pagsisisi niya sa sarili. Nagpasya siya at nangako. Sa ikalawang pagkakataong ito, ibibigay ko ang lahat para maging anak na ipagmamalaki niya. Naputol ang kanyang malalim na pag-iisip nang marinig ang matatag na tinig ng emperador na inaanunsyo ang pagbabalik ng panganay na prinsesa sa pamilya pagkatapos ng maraming taon. Pagkatapos ng anunsyong iyon, muling tumugtog ang musika. Bumalik ang mga aristokrata sa pagsayaw at pag-uusap, at namayani muli ang karangyaan ng handaan sa buong paligid. Sa kabilang banda, humiwalay si Alfalo at sumandal sa isang malambot na sofa dahil sa sobrang pagkabagot sabay kain ng mga matatamis. Kahit siya ay prinsesa, ang totoo ay hinayaan lang siya ng emperador na umiwas sa mga plastik na aristokratang linta sa paligid. Malapit doon, nagniningning si Emma habang masayang nakikipag-usap sa kahit kanino. Siya talaga ang bida, tila isang diyosang pinagkakaguluhan ng lahat. Malayong malayo kay Alfalo. Sa halip na hangaan, oras na tumingin siya sa iba, ay agad silang nagkakulasahan na parang nakakita ng kamatayan. Sagad sa buto na ang tingin sa kanya bilang isang matapobre at masamang prinsesa. Diyos ko, saan ko ba uumpisahan? Ang paglilinis sa pangalan ko, kung lahat sila ay lumalayo na parang may nakakahawa akong sakit. Kumain uli siya ng cake na may pasubali. Biglang lumapit ang isang kawal at may ibinulong na maikling ulat sa emperador. Biglang nag-iba ang timpla ng mukha ng lalaki. Hinaplos niya ang ulo ng anak at malambing na sinabi, "Huwag kang aalis dito, anak. Babalik agad si ama." Pagkalis ng kanyang ama, agad na inubos ni Alo ang tirang cake sa isang subuan lang. Tapos na ang oras ng pagre-relax. Panahon na para baguhin ang takbo ng gasgas na kwentong ito. Matalas niyang pinasadahan ng tingin ang buong paligid hanggang sa mahagip ng kanyang mga mata si Emma, na kasalukuyang pinaliligiran ng napakaraming sipsip na aristokrata. Siyempre, bida siya eh. Magpapakamatay lang ako kung susugod ako sa kanila ngayon. Kaya naman, nag-iba siya ng direksyon at pumili ng mas ligtas na daan. Sa sandaling yon, napansin ni Emma na wala na sa upuan ng emperador. Sandali siyang nawalan ng ngiti, pero ang daloy ng mga pambobola ay muling kumuha sa atensyon niya. Samantala, saan man magpunta si Alfalo, agad na tumatabi ang mga tao. Umiiwas na tila may dala siyang malas. Napaisip siya ng malalim. Lumalayo sila dahil ba sa takot sa dugo ko o dahil nandidiri sila sa isang kontrabidang walang kapangyarihan? Sa gitna ng pag-iisip, may nakita siyang perpektong biktima. Agad siyang huminga ng malalim para maghanda. Buong hinhin siyang lumapit sa isang maliit na grupo ng 3 mararangyang babae. Pero bago pa siya makapagsalita, ay mabilis na kumaripas ng takbo ang 3 na parang mga nakakita ng multo. Natigilan ng prinsesa sa kinatatayuan niya, ramdam ang sobrang hiya at pagkapahiya. Malinaw na, ang ipang-anak ng walang kapangyarihan sa mundong ito ay isang sumpa. Kung wala kang mahika, para ka lang insektong pwedeng apakan, kahit pa ang nananalaytay sa iyo ay banal na dugo ng mga emperador. Sa ganitong klaseng kapaligiran,
Hindi nakakapagtaka kung bakit naging masama ang ugali ng dating Alfalo hanggang sa maging isang Kinamumuhian ng lahat. inalis niya ang mga negatibong isiping iyon. Laganit-ningit ang kanyang kalooban. Kung hindi uubra ang pagiging formal, gagamit ako ng ibang diskarte. Ang sayawan ang susi sa lahat. Muli niyang nilibot ang paningin para maghanap ng kapareha. Natigil lang siya nang magtama ang paningin nila ni Fidi na natatago sa madilim na sulok. Sa sandaling iyon, Ay tila nagkadikit ang kanilang mga mata. biglang nagulat ang binata at nag-iwas ng tingin na parang nakuryente. Kahit nakapagtatakang nandito ang isang katulad ni Fidi, hindi na sasayangin ng prinsesa ang swertang ito. Ayan na, ang aking tagapagligtas ay nalpakita rin. Masayang hiyaw niya sa sarili. Nang maramdaman ng kawawang binata na siya ang target ng malademonyong ngiting iyon, ay agad siyang yumukod at nagbalak na tumakas. Pero dahil sa talim ng tingin ng dalaga, hindi na siya makagalaw. Huli na ang lahat para sa kanya. Bahagyang yumukod ang dalaga ng may marangal na kilos. "Maaari mo ba akong isayaw sa tugtuging ito?" Tanong niya sa malambing at nakakaakit na tinig. Punong-puno ng karisma ang kanyang tingin na mahirap tanggihan. Napabuntong hininga na lang ang binata, tanda ng pagsuko sa kanyang kapalaran. Isang malaking karangalan, mahal na prinsesa. Nang muling umalingaw-ngaw ang tugtugin sa paligid, ang dalawa ay nagsimulang, pagtapak pa lang namin sa gitna, nasa amin na lahat ng atensyon. Kumalat agad ang usap-usapan. Siya ba talaga yan? Nasaan na yung dati niyang matigas na galaw? Ang husay na niya. Parang ang kanta de sa lambot, bawat kumpas ay puno ng kariktan. Habang binabaha ako ng papuri, ramdam ko ang matalim na titig ng kapatid kong si Emma mula sa gilid. Hindi nagtagal at sumali na rin siya sa sayawan. Halatang ayaw magpatalo at gustong agawin ng eksena. At gaya ng inaasahan, unti-unting nalipat sa kanya ang atensyon ng lahat. Kabalik lang ng panganay na prinsesa, pero ang tindi agad ng dating. Kaya pala todo kaya ditong si bunsong prinsesa para hindi siya matabunan sa anino ng kapatid niya. Naging tahimik na giyera ang sayawan ng dalawang pares na ito. Habang sumasabay sa kumpas ng musika, pabulong akong nagtanong kay Fedi, "Anong nakain mo at napadpad ka rito ngayong gabi?" Blanko ang mukha niyang sumagot na pinilit lang daw siya ni Neil na pumunta. Napataas ang kilay ko. "Anong klaseng emergency ba yan para utusin ka pa niya?" Biglang naalala ni Fedi ang bilin sa kanya ni Neil. "Ang tanging trabaho mo ngayong gabi ay siguraduhin ligtas ang prinsesa, kahit buhay mo pa ang kapalit. At ubusin mo ang sinumang magtatangkang saktan siya kahit katiting lang." Malinaw pa sa sikat ng araw sa isip ni Fedi ang nakakatakot na tingin ni Neil habang nagsisenyas na parang nagikit-kit ng leeg. Agad iwinaksi ni Fedi ang kaisipang iyon at tipid akong sinagot, "Wala lang ito." Napabuntong hininga na lang ako. Utos na naman ito ng bantay sarado, ano? Hula ko. Tumanggo lang siya ng pilit. Sa loob-loob ko, naisip ko, sa bagay, mas kampante ako kapag nandidiyan siya. Mukhang nagbunga ang plano ko. Ang dating mapangmaliit na tingin ng mga aristokrata ay napalitan na ng paghanga. Kunting kumpas na lang at mababawi ko na ang trono kong ninakaw. Habang malalim ang iniisip, napansin kong unti-unti nang nag-overtake si Emma sa pwesto ko. Aminado ako ang lambot talaga ng katawan niya. Siya nga ang tunay na bida. Sa galing niyang sumayaw, hindi mo aakalain na lumaki siya sa isang mahirap na komunidad. Bigla akong natauhan. Ang oras pala ng paglipat ko sa mundong ito ay saktong-sakto sa pagbabalik ni Emma sa palasyo. Ibig sabihin, parehas lang kami ng haba ng panahon na nag-ensayo. Kaya patas ang laban para sa aming dalawa. Dahil sa natural niyang talento, alam kong hindi ako pwedeng magpitiks lang at kailangang dublihin ang kayod. Ramdam agad ni Fedi ang kaba sa mukha ko. Bumulong siya, "Mahal na prinsesa, huwag niyo nang pahirapan ang sarili niyo sa pagkukumpara sa iba." Magpapasalamat sana ako, pero biglang naging alerto ang gwardiya ko. Sa isang iglap,
Bigla akong hinablot ni Fedy at isinubsob sa dibdib niya para iwasan ng papatumbang si Emma na bumagsak ng malakas sa sahig. Namula ang biglang nagkagulo sa loob ng bulwagan. Malamig ang titig na tiningnan ni Fedy si Emma na nakasubasob sa sahig bago ito matalim na nagsalita. Mag-ingat naman kayo sa paghakbang, Prinsesa Emma. Kamuntik na ninyong mapahamak ang panganay na prinsesa dahil sa inyong kapabayaan. Dahil sa mga binitawan niyang salita, agad na nagbulong-bulungan ang mga aristokrata. Sinasadya niya kayong matumba? Kung hindi naman marunong sumayaw, bakit kailangan magpumilit para lang magmukhang katawa-tawa? Yumuko na lang si Emma sa gitna ng mga pangungutya. Para matapos na ang kakatuwang eksyenang ito, mahina akong tumikhim at marahang lumapit para abutan siya ng kamay. Naku, bunsong kapatid, ayos ka lang ba? Mukhang napakalakas ng pagkakalagpak mo. Humanga ang lahat sa pagpapakitang tao ko. Pero bigla na lang pinalo ng kabalyero ni Emma ang kamay ko. Sabay sigaw ng, "Itago niyo na lang ang mapagpanggap ninyong malasakit, mahal na prinsesa. Kung hindi kayo biglang umiwas, hindi sana mapapahiya ng ganito si Prinsesa Emma." Natigilan ako sa narinig kong kalokohan. Hibang ba siya? Anong klaseng baluktot na kaisipan ng meron ang lalaking ito? Ano, gagawin akong sapin para hindi siya masaktan? Agad namang humarang si Fedy sa harap ko at natpalitan ng matatalin na tingin ang dalawang kabalyero na tila ba magpapatayan na. Biglang naglaho ang tensyon nang makarinig kami ng mabibigat na yabag mula sa likuran. Personal nang nakialam ang mahal na emperador. Mabilis na nagbigay pugay ang lahat. Nilapitan ako ng pinuno at mariing nagtanong, "Anong gulo ito?" Agad akong umiling at nagkunwaring walang masamang nangyayari. Subalit ang nakakangilabot na titig ni Ama ay nakatuon na kay Fedy. Nang walang pag-aalinlangan, lumuhod ang aking kabalyero at matapang na isinalaysay ang totoong nangyari. Ang masaklap, minaligtad ng tauhan ni Emma ang istorya. Sa sobrang kapal ng mukha, itinuro niya ako at sinabing, "Sinungaling." Sinasadya ng panganay na prinsesa na saktan si Prinsesa Emma. Halos himatayin ako sa gulat. Grabe ang galing managa. Nagagawa niya magsinungaling nang hindi man lang kumukurap. Sumpaman, kung hindi ako ang biktima rito, sigurado mapapaniwala rin niya ako. Binalingan ng emperador si Emma para humingi ng paliwanag. "Totoo ba ang sinasabi ng iyong kawal?" Agad siyang nagpaawa at bumulong. "Natisod lang po ako. Walang kinalaman si ate rito." Nanlamig ang buong katawan ko sa mga pa-victim niyang salita na lalong nagdiin sa akin. Puno ng takot akong tumingala kay Ama. Sana lang ay hindi siya naniwala sa mga peking luhang yon. Dasal ko sa sarili. Pero laking gulat ko nang bumasag sa katahimikan ang malamig na boses ni Ama. Sino man ang hindi marunong sumayaw ng maayos ay hinding-hindi na muling makakatapak sa sahig na ito. Tila sasabog ang kanyang galit na kayang magpatigil sa pigin. Pagkuwan ay tinitigan niya si Fedy ng matalim. "Malinaw na nabigo kang protektahan ng prinsesa. Ikalawang pagkakamali mo na ito." Walang nagawa si Fedy, kundi iyuko ang kanyang ulo. Bago pa man makapagbitaw ng parusa si Ama, mabilis kong hinawakan ang dulo ng kanyang kapa para ipagtanggol ang aking kabalyero. "Ama! Kung hindi dahil sa mabilis niyang pagligtas sa akin, baka ang paborito ninyong anak ang siyang nakahandusay at nasasaktan sa sahig na yon. Ginamit ko ang aking huling alas, ang pagpapaawa gamit ang nagtutubig kong mga mata." Nagkatitigan kami ng matagal habang ang puso ko naman ay tila sasabog na sa kaba. Wala na yata itong talab, bulong ko sa sarili. Pero isang malalim na buntong hininga mula sa emperador ang nagpawi sa tensyon. Tanda na sumuko na siya sa paglalambing ko. Matapos tumihim, iniutos niyang ituloy na ang selebrasyon. Bigla niya akong binuhat gamit ang kanyang malalakas na braso palabas ng bulwagan. Habang abala ang lahat, mabilis akong nagbigay ng palihim na senyas kay Fedy na agad nang umalis doon. Pagpasok sa isang tahimik na silid, lumuhod ang kamahalan para mapantayan ako. Sabay haplos sa pisingi ko ng napakalambot na para matutunaw ang puso ko. "Ayos ka lang ba talaga sa gulo doon sa labas kanina?" Tudungiti ako agad para mawala ang kaba niya. Safe na safe ako, Ama, kaya wag na po kayong mag-alala ng ganyan." Hinaplos ng malaki niyang palad ang buhok ko habang bumubulong.
Tandaan mo ito. Kung nairita ka lang sa mga walang kwentang party na yan, wala nang makakapilit sa iyong pumunta uli. Nanlaki ang mga mata ko sa sobrang gulat. Sa lahat ng naging buhay ko noon, wala pang nagbigay sa akin ng laya na tumanggi. Lalo na ang hayaan akong iwasan ng mga ayaw ko para lang sumaya ako. Sa loob ng mainit niyang yakap, ramdam ni Alfal na may laging nakasangga sa kanya laban sa lupit ng mundo. Malumanay siyang kinumbinsi ng lalaki na hindi na niya kailangang magpakita sa mga nakakabagot na handaan ng mga elitista. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa labi ni Alfal. Siyempre naman, mahal kong ama. Bulong niya habang napapalambing. Nakatuon lang ang pansin nilang dalawa sa isa't isa habang pinagsasaluhan ang mga mamahaling panghimagas sa pribadong silid ng emperador. Pero gaya ng inaasahan, mabilis na natapos ang masayang sandali ng mag-ama. Biglang may kumatok ng mahina sa pinto. Kasunod ang magalang na boses ng punong tagapagsilbi mula sa labas. Paumanhin po, mahal na hari. Nais po kayong makausap ni Duke Fotovas kahit sandali. Napairap sa inis ang emperador dahil naantala ang bonding nila ng kanyang pinakamamahal na anak. Tumingin siya kay Alfal na tila nagtatanong, gusto mo ba siyang harapin? Parang binuhusan ng malamig na tubig si Alfal. Biglang nag-flash sa utak niya ang mga pangyayari sa orihinal na nobela. Ang tuso palang Duke na yan ang lihim na tagapondo, at ang utak sa likod ng pag-akyat ng mga bida sa trono. Isang malaking bangungot ang makatrabaho ang ahas na gaya niya. Ayoko pang mamatay ng maaga, no? Tumingin si Alfal sa kanyang, magamit ang mga matang mapupungay at nagmamakaawa. Dahil sa reaksyon ng anak, mahinang natawa ang emperador at buong pagmamahal na hinaplos ang ulo nito. Pagod ang aking prinsesa at kailangan niyang magpahinga. Kansilahin ang lahat ng lakad ko ngayong araw. Rinig na rinig hanggang sa labas ang matigas na pagtanggi ng hari, kung saan naghihintay ang Duke at si Emma sa pasilyo. Walang emosyong inakbayan ng Duke si Emma. Mukhang hindi maganda ang pakiramdam ng mahal na prinsesa. Ibang araw na lang tayo makikipagkita. Tara na. Napakuyom ang mga palad ni Emma hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko. Sumunod siya ng tahimik habang nanggagalaiti sa galit, habang ang Duke naman ay lihim na nakangisi dahil sa tinamong kahihiyan ni Emma. Lumipas ang ilang araw at tulala lang si Alfal. Hindi siya makapaniwala habang nakatingin sa isang napakagarang imbitasyon na nakapatong sa kanyang mesa. Nakakaloko. Akala ng ama niya ay nalulungkot at kailangan niya ng kaibigan. Kaya nag-abala pa itong maghanda ng isang dambuhalang tea party. Noong kumpirmahin ni Neil ang masaklap na katotohanan ito, gustong magsisigaw ni Alfal sa sobrang frustrasyon. Napasapo na lang sa no ang dalaga. Doon lang niya naalala ang malaking pagkakamaling na sabi niya noon. Bigla lang naman kasi siyang nagbitiw ng salita na gusto na niyang makihalubilo sa iba. Habang padapas siyang humiga sa kama ng may pagsisisi, biglang may magandang ideya na pumasok sa isip niya. Sandali lang, pwede niyang gamitin ang party na ito para linisin ang kanyang pangalan sa harap ng mga alta sosyedad, diba? Lalo na at naging palpak ang una niyang debut dahil hinila siya agad pauwi ng tatay niya. Napakuyom si Alfal, determinado na siya. Kailangan niyang patunayan ang sarili sa pagkakataong ito. Hindi ko hahayaang mawala ang pagkakataong ito. Kinaumagahan, kinaladkad niya agad ang dalawa niyang gwardya para suyurin ang mga elite na butik para bumili ng mga mamahaling regalo para sa mga darating na bisita. Kuminang ang kanyang mga mata habang pinagmamasdan ang mataong kalsada. Sa wakas, makakalangap din ng sariwang hangin. Walang tigil ang pasasalamat ni Alfal dahil ang pagbili ng regalo ang naging tiket niya para makalabas sa kanyang hawlang ginto. Kung hindi dahil sa matalinong taktikang ito, baka hanggang sa dulo ng mundo ay hindi siya payagan ng kanyang sobrang maprotektang ama na lumabas ng palasyo. Habang ine-enjoy ang pamamasyal, naalala niya ang nangyari kaninang umaga. Nung may nagulat na bantay tungkol sa isang hindi inaasahang bisita, ang dating maamong mukha ng kanyang ama ay biglang naging sobrang lamig at nakakatakot. Noong oras na yon, hinaplos lang ng emperador ang buhok niya at humingi ng paumanhin. Pasensya na anak, mukhang hindi kita masasamahan sa pamimili ngayon.
Sino kaya ang napaka-importanting bisitang iyon na nagawang kanselahin ang schedule ng pinakamataas na pinuno? Hayaan na nga. Mabilis na iwinaksi ni Alfal ang kanyang kuryosidad. Masyadong komplikado ang politika para pakialaman pa niya. Ang mahalaga ngayon ay mag-shopping hanggang sa mapagod. Nabura ang kanyang iniisip. Nang ituro ni Neil ang isang estanteng kristal, inaaya siyang pumasok sa loob. Naglakad siya nung may pananabik. Agad siyang naakit sa kislap ng pulang hiyas na kulay dugo na ipinakita ni Neil. Perpekto. Tiyak na kainggitan ng lahat ng mga donya ang ganito kagandang alahas. Biglang sumigaw si Neil nang may pagka-arogante. Balutin niya ang lahat ng gamit sa tindahang ito. Hindi pa man nakakasagot si Alfal. Mabilis na naimpake ng tindero ang lahat ng paninda sa isang kurap lang. Ayaw namang mapatalo ni Vid at sumabat din mula sa likuran. Pakyawin ko rin ang lahat para sa ating mahal na prinsesa. Nanigas ang leg ni Alfal na parang sirang laruan. Nanlaki ang kanyang mga mata sa bundok ng mga mamahaling gamit na nakatambak sa likod ni Vid. Napansin naman ng mga tindero na may naglalakad na ginto sa harap nila kaya agad silang kumilos. Pinagkaguluhan nila ang dalaga na parang mga langgam sa asukal habang naguunahang mag-alok. Samantala, ang dalawang makulit na gwardiya ay nagpapasiklaban sa paramihan ng gastos para lang mapatunayan kung sino ang mas tapat sa kanilang amo. Sumabog ng pasensya ni Alfal. Mga siraulo. Hindi ganito ang tamang paraan ng pag-shopping. Alam niyo ba yon? Galit na sigaw niya. Padabog siyang naglakad palayo at nasingit sa gitna ng maraming tao hanggang sa hindi na siya makita. Nagtago siya sa isang tahimik na sulok. Humihingal sa ginhawa dahil sa wakas ay nakatakas din sa nakakasakal na pagbabantay ng dalawa. Habang naghahabol ng hininga, biglang may nag-abot ng panyo sa harap niya. Binibine, ayos ka lang ba? Tanong ng isang lalaking may napakagandang boses. Lumingon si Alfal at nakakita ng isang lalaking nakasuot ng misteryosong kapa. Nang tinanggal nito ang hood, natigilan si Alfal. Grabe, paano nagkaroon ng tao na ganito kagwapo? Gwapo nga ang dalawa niyang gwardya, pero ang lalaking ito ay nasa ibang level ang aura. Parang isang buhay na estatwa ng Diyos, isang anghel na bumaba mula sa langit. May masakit ba sa iyo? Ang malumanay na boses ng lalaki ang nagpabalik sa visyon ni Alfal. Dahil sa kaba, agad din kinuha ang panyo para punasan ng pawis sa kanyang noo. Doon lang niya napagtanto na napadpad na pala siya sa tapat ng isang lumang templo. Teka muna, huwag mong sabihin ang gwapong lalaking ito ang bida sa nobela. Napahawak ng mahigpit si Alfal sa panyo, sinusubukang itago ang kanyang pagkagulat. Maraming salamat, lalaban ko na lang ito at isasauli sa iyo. Sagot niya nang may pagkapahiya. Ngumiti ng matamis ang lalaki, na muntik na mapatunaw sa puso niya. Saka itinuro ang isang kubong kahoy sa tabi. Diyan ako nakatira. Puntahan mo lang ako kung kailangan mo ng tulong. Sinundan ni Alfal ang turo nito at nakita ang isang lumang karpeta na may nakasulat na Serbisyo sa Panghuhula at Kapalaran. Napakurap ang dalaga. Sandali, isa kang mahuhula? Tumahimik sandali ang lalaki. Tila nag-iisip ng tamang salita. Mas gusto kong tawaging eksperto sa hiwaga. Ang trabaho ko ay basahin ang mga sikreto ng universo. Sagot niya ng mahinahon. Nang makita ang interes sa mga mata ni Alfal, nagpatuloy siya. Mukhang gusto mong malaman. Gusto mo bang basahin ko ang kapalaran mo? Alok ng lalaki sa tono na kasing init ng sikat ng araw. Hindi na nagdalawang isip si Alfal at sumunod sa loob ng kubo. Parang isang bihasang salamang kero, inilabas ng lalaki ang isang mapulang-bulang kristal na bahagyang umiilaw. Napalunok na lang si Alfal, habang mabilis na tumitibok ang puso niya sa kaba. Hinawakan ng lalaki ang bola gamit ang kanyang mahahabang daliri habang may binubulong na kakaibang salita. Biglang nagliwanag ang kristal ng napakaganda. Kapos sila napamangha sa liwanag na iyon, na tila huminto ang mundo. Pero pagkalipas ng isang segundo, ang liwanag ay naging sobrang nakakasilaw. Kasunod nito,
Narinig ang malakas na tunog ng pagkabasag na kumalat na parang sapot sa buong kristal. Napaatras si Alfal sa takot at mabilis sa tinakpan ng kanyang muka. Isang malakas na pagsabog ang umalingaw, dahilan para maging libu-libong piraso ang bolang kristal na nagliparan sa hangin. Nanlaki ang mga mata ni Alfalo sa tindi ng sindak habang nakatitig sa mga basag na kristal sa kanyang harapan. Nanginginig ang kanyang mga daliri sa tindi ng kaba. Ito na kaya ang pahiwatig na malapit na ang katapusan ko? Nagkadurog-durog ang mahiwagang bulang kristal na iyon. Diyos ko, may ititindi pa ba ang kamalasang nararanasan ko ngayon? Sa halip na magulat, ginisihan lang ng lalaki ang mga bubog sabay bulong. Napakawiling binibini. Nanigas ang buong katawan ni Alfalo. Ano kaya ang nais niyang ipahiwatig sa mga sinabi niya? Kinakabahang sumingit si Alfalo. Sandali, hindi ba senyales ito ng aking kamatayan? Napatawa ng bahagya ang lalaki. Hindi. Ang ibig sabihin nito ay may naglalagay sa iyo ng isang napakalakas na selyong mahika. Ayaw nang gumawa ng selyong ito na may makasilip sa tadhana mo, kaya naman sumabog ang bola. Biglang nabuhay ang kuryosidad ni Alfalo, kaya sunod-sunod ang naging tanong niya. Sino ang may lakas ng loob na igapos ako ng ganito? Anong mapapala nila sa akin? Nagkibik balikat lang ang lalaki at umiling, na tila ba wala siyang anumang kinalaman sa nangyayari. Maaring isa siyang lihim na tagapagtanggol na nais kang protektahan. Mas lumapad ang misteryosong niiti nito. O baka naman binibitag ka lang. Sino nga ba ang nakakaalam sa tunay na nilalaman ng puso ng tao, di ba? Napasinghal si Alfalo sa inis. Libangan lang sana ang hanap niya para pumatay ng oras. Pero heto't nalaman niyang may kung anong sumpa palang nakakabit sa kanyang katawan. Walang ano-ano'y sobrang lapit pa ng lalaki sa kanya. Napaatras si Alfalo at otomatikong itinaas ang mga kamay sa tapat ng dibdib para protektahan ang kanyang sarili. Anong binabalak mo? Tila binubutas ng mga mata ng lalaki ang kanyang paningin bago ito bumulong ng dahan-dahan. Ang enerhiyang nakapalibot sa iyo, tila napakapamilyar sa aking pakiramdam. Nag-init ang mga pisingi ni Alfalo, kaya agad siyang umiwas ng tingin. Pero patuloy ang paglapit ng lalaki hanggang sa mag-abot na ang kanilang mga hininga. Sumisigaw na sa kaba ang kanyang isipan. Tulungan niyo ako, ilayo niyo ako sa nakakaasiwang sitwasyong ito. Ilayo niyo ako rito ngayon din, samo niya sa kanyang sarili. Kamuntikan ng dapuan ng mga daliri ng lalaki ang kanyang balat nung biglang may malakas na kalabog sa pintuan na yumanig hanggang sa mga pader. Kapwa sila lumingon sa gulat at tumambad si Fidi sa may pintuan na tila papatay sa tindi ng galit. Ilayo mo ang marumi mong kamay sa kanya ngayon din, banta nito. Nagliwanag ang mukha ni Alfalo sa tuwa at agad nagtago sa likod ng malapad na balikat ng kanyang tagapagligtas. Paano mo ako nahanap ng ganito kabilis? Hingal na tanong niya. Napayo ko si Fidi na punong-puno ng pagsisisi ang mga mata. Patawad, mahal na prinsesa. Isang malaking kasalanan ang hindi ko pagbabantay sa inyo ng maigi. Mahinang sambit nito. Agad na ikinasyas ni Alfalo ang kanyang kamay para pakalmahin si Fidi. Iginiit niyang siya naman ang sadyang tumakas ng palihim, kaya wala itong kasalanan sa nangyari. Dahil sa sarili niyang kapusukan, nauwi siya sa piling ng kakaibang lalaking ito. Humakbang si Fidi para harangan si Alfalo at matalim na tinitigan ang manghuhula. Sino ka ba talaga? Buliw nito sa lalaki. Bahagi natawa ang binata at nagkunwaring siya ang biktima sa sitwasyong iyon. Huwag siyang umasang maniniwala sa maamo niyang mukha. Isa lang akong hamak na manghuhula na naghahanap buhay sa lumang butikang ito. Hamak mo mukha mo, bulong ni Alfalo sa sarili. Biglang naging formal at malamig ang boses ni Fidi. Paumanhin sa aming biglaang pagdating. Maraming salamat sa pagbabantay sa binibini hanggang sa ako ay makarating. Walang pasubaling hinawakan ni Fidi nang mahigpit ang pulsuhan ni Alfalo. Aalis na kami ngayon. Ngumiti muli ang manghuhula at dahan-dahang lumapit sa kanilang dalawa. Paumanhin kung tinakot kita ng husto, binibini.
Biglang may lumitaw na kuwintas sa kamay ng lalaki mula sa kung saan. Tanggapin mo sana ang munting agimat na ito bilang paumanhin ko. Malambing nitong sabi. Agad na tumanggi si Alfalo at tinalikuran ng regalo bago pa man siya mabilis na hinila ni Fidi palabas ng tindahan. Paggalis nila, isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa mukha ng manghuhula. Maniwala ka, kakailanganin mo rin ang bagay na yan, bulong nito. Maya-maya pa'y naglahon ang kwintas sa loob ng kahon nito nang walang bakas. Habang binabagtas ang mata ang kalsada, pasulyap-sulyap si Alfalo sa madilim na mukha ni Fidi na tila may daladalang mabigat na enerhiya. Tinawag niya ang satriw sa malambot na tinig. Mukhang sirang-sira ang loob ng satriw. Patawad, mahal na prinsesa. Nabigo akong maging karapat-dapat na tagapagtanggol ninyo. Tarantang ikinasyas ni Alfalo ang kanyang mga kamay. Huwag kang magsalita ng ganyan. Tamang-tama lang ang dating mo kanina. Bago pa man niya matapos ang sasabihin, natanaw na nila si Neil na nagmamadaling tumatakbo palapit sa kanila. Biglang sumagi sa isip ni Alfalo ang tungkol sa selyong mahika na binanggit ng manghuhula. Ano na namang klaseng sikreto ito? Sasabihin na sana niya ito kay Neil, pero sa ingay ng paligid ay minabuti na lang niyang manahimik muna. Mamaya na lang siguro pabalik sa mansyon. Sa uldo niya habang pilit na pinapakalma ang nag-uumapaw niyang kuryosidad. Patuloy siyang naglakad habang palihim na tumitingin kay Fidi. Ramdam pa rin niya ang init ng kamay nito sa kanyang pulsuhan. Nakapagtataka, bakit biglang bumigat ang pakiramdam ng dibdib ko? Lumalim ang gabi at matapos ang nakakapagod na araw, tiningnan muna ni Alfalo ang mga gamit at regalo para sa pagdiriwang bukas bago tuluyang humiga para matulog. Sa gitna ng kanyang mahimbing na pagtulog, isang kumikinang na anino ang biglang sumulpot sa tabi ng kanyang kama. Sobrang silaw ng liwanag nito, kaya napilitan siyang magising. Napakurap-kurap siya sa silaw at isang hindi kapani-paniwalang tanawin ang bumungad. Isang napakagandang babaeng lumulutang sa ere habang tinatawag siya sa malambing na tinig. Nanlaki ang mga mata ni Alfalo sa sindak at napaurong sa takot. Sino ka? Ang lakas ng loob mong pumasok sa silid ng prinsesa sa ganitong oras. Maari kang mahatulan ng kamatayan, alam mo ba? Sa halip na matakot, dahan-dahang inilahad ng estranghero ang kanyang kamay. Sa tindi ng taranta, napaatras si Alfalo hanggang sa mauntog ang kanyang ulo sa sandalan ng kama. Paano kaya siya nakalusot sa mahigpit na bantay sa labas? Malinaw na hindi siya tao. Isa kaya siyang mamamatay taong inutusan para ligpitin ako. Napapikit na lang ng mariin si Alfalo at hinanda ang sarili sa kanyang katapusan. Sa halip na malamig na talim, isang mainit at nakakapayapang kamay ang dapo sa kanyang pisini. Biglang naglaho ang kanyang takot. Sino ka ba talaga? Nag-aalinlangan niyang tanong. Ngunit sa isang iglap, isang bugso ng misteryosong enerhiya ang naglayo sa kanila. Sinubukan pa siyang abutin ni Alfalo, pero ang magandang anyo ay unti-unti nang naglalaho na parang hamog sa gabi. Kasabay nito ang pagpasok ni Neil matapos makarinig ng ingay sa loob. Tulala lang si Alfalo sa kawalan at tila hindi pa napoproseso ng kanyang utak ang mga nangyari. Mahika, ang nasaksihan ko kanina, hindi ba? Nagising ang kanyang diwa nang marinig ang nag-aalalang boses ni Neil. Nanaginip pa kayo ng masama, mahal na prinsesa? Sininsyasan niya ang satriw na kumalma muna. Wala ito, ayos lang ako. Bumalik ka na sa pagtulog mo, Neil. Subalit sadyang matigas ang ulo nito at tumangging umalis para bantayan siya. Nangako pa itong siya mismo ang haharang kung sakali manggambalain uli ang prinsesa ng mga kakaibang panaginip na iyon. Hanggang sa magmadaling araw, hindi na dinalaw ng antok si Alfalo dahil sa misteryosong babae. Kaya naman, nakahilata lang siya habang walang tigil sa paghihikab. Napalingon siya kay Neil na nakabuntot sa kanya. Kahit magdamag itong nakatayo sa pagbabantay, mukha pa rin itong masigla na tila ba nakatulog ng mahimbing sa kanyang higaan. Paano siya nagagawang maging ganyan kasigla? Hindi pa man niya nalulutas ang misteryong yun. Isang katulong ang lumapit at nagulat na handa na ang mga dekorasyon para sa malaking pihi ng 100%. Pagkapasok ko pa lang sa bulwagan,
Agad na nahagip ng aking paningin si Emma sa sulok ng silid. Kapansin-pansin ang kanyang ganda habang pinaliligiran ng tawanan at masayang usapan ng mga panauhin. Bakante ang lahat ng upuan sa paligid ko. Parang bula lang na naglaho ang lahat ng paghihirap kong mapansin sa piging na ito. Pero habang nalulunod ako sa lungkot, isang malambing na boses ang biglang gumising sa diwa ko. Pwede bang tumabi rito? Kislap agad ang mga mata ni Alva sa pag-asa. Habang nakangiting nakatingin sa nagsalita, sumisigaw na ang puso niya. Sa wakas, may naglakas loob ding basadi ng pag-iisa ko. Sa kabilang banda, gulat at puno ng pagdududa ang tingin sa amin ng ibang kababaihan. Bahagyang lumapit si Alval at bumulong. Ikaw, hindi ka ba natatakot at tumabi sa akin? Nanlaki ang mga mata ng dalaga sa pagtataka. At bakit naman ako matatakot? Kampanteng sagot nito. Natigilan sandali si Alval. Hindi ba't laman ako ng usap-usapan ng mga elitista bilang isang prinsesang pabaya, mayabang at hindi mapasunod? Muling nagsalita ang dalaga. Totoo ba ang lahat ng chismis na iyon? Mabilis na umiling si Alval. Ngumiti ng matamis ang babae. Oh, edi wala pa lang dapat ikabahala, di ba? Kinakabahang pinisil ni Alval ang sariling mga kamay. Habang pinagmamasdan ang reaksyon nito, inamin niya ang kanyang sikreto. Pero wala akong silbi. Wala ni isang patak ng mana sa katawan ko. Nakapagtataka, nanatiling kalmado ang mukha ng dalaga, na tila baliwala lang ito. Tapos, nagugulo na ba ang mundo dahil doon? Nagbadya ang mga luha sa mata ni Alval sa sobrang tuwa. Sa wakas, may taong hindi niya katulong ang tumanggap sa kanya ng walang panghuhusga. Habang sa gilid naman ng silid, matalim at puno ng poot ang tingin ni Emma sa kanilang dalawa. Subalit sa isang iglap, muling isinuot ni Emma ang kanyang mapagpanggap na muka. Mukhang nandito na ang lahat ng mga VIP. Simulan na kaya natin ang tea party? Walambing na wika ni Emma. Ramdam agad ni Alval ang masamang balak nito. Tinitigan niya ng matalim si Emma habang iniisip. Ahas talaga itong babaeng ito. Ang kapal ng mukha niyang mag-feeling reyna sa pamamahay ko at tagawan ako ng eksena. Pero kahit ganon, wala pang balak sumuko si Alval sa karibal niya. Mabuti na lang at may kahit isang kakampi siya sa kwartong ito. Nang magsimula ng event, kinindata ni Alval ang loyal niyang utusan na si Harry. Pumasok ang mga katulong na may dalang mga box na may magagarang laso. May hinanda lang akong munting regalo, padimuro na sabi ni Alval. Isipin niya na lang na pasasalamat ko ito sa pagpapaunlak niyo sa imbitasyon ko ngayong araw. Nagkatinginan ng mga aristokrata dahil hindi sila makapaniwala. Sino ba mag-aakalang ang mapang-aping prinsesang ito ay mamimigay ng regalo? Sige na, buksan niyo na, pilit ni Alval. Pero binalot lang ng nakakatulig na katahimikan ang buong paligid. Parang may nakabara sa lalamunan ni Alval. Nanikip ang dibdib niya sa pait. Ganun ba talaga nila ako kasuka? Kahit gamit na galing sa akin, ayaw nilang hawakan. Sa gitna ng awkwardness, pinasag ni Blair ang bago niyang kaibigan, ang katahimikan at binuksan ng box. Namangha siya nang makita ang isang dekalidad na latigong gawa sa balat. Agad na nag-explain si Alval. Nabalitaan ko kasing bihasa sa martial arts ang anak ng dakilang general simula pagkabata at mahilig ding mangolekta ng mga rare na sandata. Kaya sigurado akong bagay na bagay kay Lady Blair ang latigong ito na may palamuting pulang-pulang ruby. Biglang mo'y narinig na sarkastikong tawa sa dulo ng mesa. Grabe naman, bagay ba ang ganyang kagaspang na gamit sa isang disenteng babae? Tumikim ng malakas si Blair para patahimikin ang mga chismosa. Buong tapon niyang sinabi. Isa itong obra maestra. Sobrang nagustuhan ko. Mabilis na nahawa ang iba sa excitement niya. Sinimula na ring buksan ng ibang mga dalaga ang mga regalo nila. Umalingaw ang mga tili ng tuwa dahil syakto ang bawat regalo sa hilig nila. Sa wakas, nakahinga ng maluwag si Alval. Parang nabunutan siya ng tinik sa dibdib. Nag-pay off ang sugal niya. Hindi nasayang ang ilang gabing puyatan niya para lang mag-research tungkol sa mga sikretong hobby ng mga ito. Maayos ang naging simula ng plano niyang linisin ang pangalan niya.
Pero sa gitna ng saya, napansin niyang sarado pa rin ang regalo ni Emma. Bakit hindi mo pa binubuksan, ate? Hindi mo ba gustong malaman ng laman? Tanong ni Alval. Gamit ang plastic na ngiti at sobrang lamig na aura, sumagot si Emma. Chill ka lang. Tiwala naman akong lagi mong binibigay ang pinaka-the best para sa akin. Pinakinggan uli ni Alval ang masayang daldalan ng mga dalaga. Naiiyak siya sa tuwa habang iniisip. Ang mapabilang sa grupo nila. Pakiramdam ko ay isa akong paru-parong kakapusa lang sa gitna ng hardin ng mga rosas. Pero malas, biglang naglaho ang daydream niya nang lapitan siya ng isang babaeng may dalang rare na libro na natanggap nito. Sabay tanong ng excited, Prinsesa, nabasa niyo na ba ang mga sinulat ng henyong author na ito? Biglang naniga si Alvan na parang tinamaan ng kidlat. Tuloy-tuloy pa rin ang pagpuri ng babae. Ang klase ng taste niyo. Ang librong ito ang patunay ng talino niyo para sa edad niyo. Natataranta na iwinasiwas ni Alval ang mga kamay niya. Namula siya ng todo habang nauutal. Ha? Hindi ah. Sa totoo lang, wala pa akong nababasa kahit isang page niyan. Sa gitna ng tensyon, humarang si Blair para sumalo. Huwag siyang pilitin. 12 taong gulang pa lang ang mahal na prinsesa, kaya tiyak ang nakatutok pa siya sa kanyang mga batayang aralin. Tumiin si Alval nang may matinding pasasalamat sa kanyang tagapagtanggol. Tama, yan nga ang ibig kong sabihin. Mabilis niyang sang-ayon. Humingi ng paumanhin ang mahiyaing dalaga at tumatras. Pero maya-maya lang ay muli itong nagpasabog ng seryosong paksa tungkol sa literatura. Naiwang tuliro si Alval. Sa isip niya ay napasigaw siya. Diyos ko, encyclopedia ba ng panitikan ang kinakain ng babaeng ito? Sa isang iglap, naging pugad ng matatalinong diskusyon ang hapagkainan. Habang si Alval naman ay parang estatwang yelo na nakaupo lang doon, hindi man nang makasingit ng kahit isang salita. Masyado siyang nadinabala sa pag-aaral ng etiketa at papapanggap, kaya nakalimutan niya ang pinakamabisang sandata sa lipunan, ang talino at kaalaman. Hindi sapat ang ganda lang para mapaikot ang mundo ng mga aristokrata. Doon niya napagtanto ang lahat. Kung gusto niyang burahin ang bansag na prinsesang basura at maghari sa tuktok, kailangan niyang lunukin kahit ang pinaka-nakakaantok ng mga aklat ng imperyo nang walang tira. Iyon lang ang tanging paraan para mahawakan niya ang sariling tadhana, imbes na maging isang magandang piyesa lang sa laro ng iba. Mabilis na lumipas ang panahon. Lumukadkad ang ganda ni Alval ngayong 14 na taong gulang na siya. Isang marangyang pagdiriwang ang idinadaos ngayong gabi. Punong-puno ng mga elitistang maharlika ang bulwagan sa ilalim ng nagdiningning na mga chandelier. Dinagsasi ng mga panauhing may dalang mamahaling regalo. Pakiramdam ni Alval ay sasabog ng ulo niya sa pagod sa pagpapakita ng pilit na ngiti. Bigla namang sumulpot si Emma at malambing na yumakap sa kanya. Pero puno ng palilin lang ang bawat kilos nito. Magsisimula na ang tugtog. Huwag mong kakalimutan ang usapan natin. Ako ang unang kapareha mo sa sayaw, ha? Bulong ito ng dahan-dahan. Sa pagsaliw ng musikang waltz, marahang humakbang ang dalawa patungo sa gitna at nagpakitang gilas sa pagsayaw. Biglang tumahimik ang paligid na napalitan ng mga bulungan ng paghanga. Kamangha-mangha! Kay ganda ng pagsasama ng dalawang hiyas ng palasyo. Sana ako na lang ang naging kapareha ng mahal na prinsesa ngayong gabi. Sa gitna ng mga papuri, palihim na nagpakawala ng buntong hininga si Alval. Kanina pa niya naririnig ang balak ng 6 na binatang maharlika na yayain siyang sumayaw. Isang matalinong hakbang ang paggamit sa kanyang kapatid bilang panangga para iwasan ang mga ito. Kapag tinanggihan niya ang mga lalaking iyon, tiyak na mababaon lang siya sa gulo ng politika. Nang matapos ang tugtog, nagkatinginan ang magkapatid at nagpalitan ng ngiting tila totoo, kahit panandalian lang. Subalit isang mahinang palakpak ang bumasag sa katahimikan, kasunod ang isang barito ng boses na nakakapanginit. Napakagandang tanawin, nakakamanghang inyong pagkakaisa. Agad na lumingon si Emma at nagbigay pugay ng may lubos na paggalang. Maligayang pagdating, mahal na Duque Vivas. Malambing na bati ni Emma.
Isang malaking karangalan ang inyong pagdalo sa aming pagtitipon. Pagkarinig sa pangalang iyon, nanariwa sa isip ni Alval ang kanyang nakaraang buhay. Si Duke Vetivas Ramros, ang bunsong kapatid ng malupit na emperador, isang maalamat na kabalyerong nagpatibok sa puso ng napakaraming mambabasa. Sa buwisit na nobelang iyon, siya ang pangunahing tagapagtanggol ng bida. At ang mas malala, siya rin ang huhuli sa akin kapag tinangka ko ng lasunin ng emperador. At siya ang hihila sa akin patungo sa bitayan. Bitayan! Piping sambit ni Alf. Baon na baon ang mga kuko niya sa palad hanggang sa mamuti ang mga ugat. Ayoko nang maging sunod-sunuran. Hinding-hindi ko nahahayaang dalhin ako ng padhana sa kamatayan. Malinaw? Habang matalim na nakamasid sa dalawa, biglang nagbalik ang isang masakit na nakaraan. Tanda ko pa, ang Duke mismo ang nagpasok kay Emma rito sa palasyo. Natigil ang pag-iisip ko dahil sa banayad na boses ng dalaga. Duke, sadyang kahanga-hanga ang librong binigay niyo. Kaya lang ay medyo malalim. Ang totoo, nahihirapan akong sa maintindihan ang mga hiwaga nito. Mumiti ng bahagya ang Duke. Huwag kayong magmadali, Prinsesa Emma. Marami pa tayong panahon para dyan. Payapa niyang tugon. Bakas ang tuwa sa mga mata ng dalaga. Kinilig ang dalaga sa bayukod ng pino. Sa isang sulok, nandidiri lang si Alf habang pinapanood ang palabas na ito. Ano itong drama nila? Mukhang masaya pa silang nabubulungan ng kung anong bahid-dungis. Singhal niya sa sarili. Nahinto lang siya nang magpaalam ang Duke. Pero ilang hakbang pa lang, lumingon ito kay Alfalu. Nagpadala na ako ng mga regalo. Seryosong saad nito. Sa inyong silid, mahal na prinsesa. Nawa ay magustuhan niyo. Isang matigas na salamat lang ang itinugo ni Alf. Pagkaalis ng lalaki, doon lang siya nakahinga ng maluwag. Sa wakas, nakaalis din siya. Ubos lakas ako sa pakikipagplastikan doon. Pagsapit ng gabi, bagsak si Alfalu sa kanyang kama. Biglang sumulpot si Neil mula sa isang sulok, sabay turo sa bundok-bundok na regalo. Napabuntong hininga na lang si Alfalu at tinawag sina Fidi at Herdy. Sige na, wala na tayong magagawa. Halikayo at pagtulungan nating buksan ito. Nabigla si Fidi na makita ang kumikinang na kristal mula sa kahon ni Herdy. Sabi niya, isa itang banal na relikya na sobrang bihira sa templo. Agad namang sinilip ni Neil ang pangalan ng napadala. Wala kay Duke Fedifus, bulong niya. Napakunot no si Alfalu sa mamahaling alay. Ano kayang binabalak nito at nagbigay ng ganito? Bigla namang sumagi sa isip ni Neil ang mga bali-balita. Sabi-sabi, nang mahanap ng Duke si Prinsesa Emma, malaya siyang humingi ng kahit ano sa emperador. Pero ang nakapagtataka, imbes na kayamanan ay tinanggihan niya ang lahat. At tanging isang banal na relikya lang ang hiningi. Namayani ang katahimikan. Tuliro si Alfalu sa sariling hinala hanggang sa sumuko na lang siya. Bahala na. Kung hindi ko man mabasa ang takbo ng utak niya ngayon, mas mabuting hayaan ko muna. Kinaumagahan, habang abala si Alfalu sa pagsagot sa mga sulat, biglang may nagliwanag mula sa gilid ng kanyang mesa. Masyado itong nakakasilaw. Dali-daling binuksan ni Alf ang kanyang drawer at nagulat nang makitang kumakatal at naglalabas ng kakaibang kapangyarihan ang iyas na yon. Maya-maya pa, nagliwanag din pati ang mga estante ng libro. Maingat na lumapit si Alfalu. Nang galawin niya ang ilang makakapal na libro, pumulaga sa kanya ang isang lihim na lagusan sa pader. Palipat-lipat ang tingin niya sa bato at sa butas sa dingding. Lakas loob niyang isinuot ang hiya sa siwang. Bigla na lang, isang nakakasilaw na liwanag ang sumabog kaya napapikit siya at napatakip ng braso. Yuminig ng husto ang estante kasabay ng isang mahinang ugong hanggang sa dahan-dahan itong bumukas para ipakita ang isang madilim na pasilyo.
Napalunok si Alfalu at pilit na kinalaban ng kaba habang dahan-dahang pumapasok sa loob. Sa dulo nito, bumungad sa kanya ang mga kakaibang ukit sa isang sinaunang pinto. Nakakapagtakang may hatid itong pamilyar na lungkot sa kanyang puso. Binuksan niya ang mabigat na pinto at tumambad ang isang lumang silid-aklatan. Hinawakan ni Alf ang makapal na aklat sa mesa. Alam niyang isa itong sagradong libro ng mataas na antas ng mahika. Dito sa imperyo, bawat isa ay biniyayaan ng natatanging galing. Maaring ito ay maitim na kapangyarihan o banal na liwanag na batayan ng katanyagan. Ngunit sadyang kakaunti lang ang may taglay ng liwanag. Sa kabilang banda, ang mga dugong bughaw naman, dahil sa kanilang purong dugo, ay may bitbit na sumpa at lakas na kayang magpaluhod ng sinuman. Ang mga eksperto rito ay nagiging knight o master, samantalang ang mga pinagpala ng liwanag ay habambuhay na magsisilbi at magtitiis sa mga pagsubok para maging pari. Inilibot ni Alf ang kanyang paningin sa buong silid at napagtantong bawat sulat at gamit doon ay tago at sagrado. Taguan ba ito ng dakilang templo? Tanong niya sa sarili. Hindi pa man niya lubos na maintindihan ang lahat, ay napakong tingin ni Alfalu sa isang hiyas sa mesa. Parang may sariling isip ang kamay niya humawak dito. Biglang may nakakasilaw na ningning at lumitaw ang kaluluwa ng babaeng lagi niyang napapanaginipan. Nanigas si Alfalu at hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Siya kaya ang nanay ko na 10 taon nang wala. Kay ganda niya, parang isang anghel. Marang hinawakan ng multo ang pisingin ni Alf. Maligayang kaarawan, munti kong bulaklak, sambit nito ng napakalambing. Halos hindi makahinga si Alf sa sobrang gulat at agad na nangilid ang kanyang mga luha. Hindi niya alam kung panaginip lang ba ito. Sa sobrang pananabik, tinangka niyang yakapin ng ina, pero hangin lang ang naramdaman niya. Ngumiti ng may lungkot ang kanyang ina. Anak, anino lang ako nung nakalipas na kapangyarihan. Doon na humagulgol si Alf. Akala ko kasi naputol ang kanyang pagsasalita dahil sa hikbi habang muling hingahaplos ng ina ang kanyang buhok para patahanin siya. Tahan na anak, kung narito ka na sa silid na ito, ibig sabihin ay 14 na taong gulang ka na. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, isiniwalat ng kanyang ina ang sikretong matagal na ring nakabaon. Halos malaglag ang puso ni Alfalu nang malaman na ang sarili niyang ina ay ang dating dakilang saintess ng templo. Bago pa siya isilang, may naramdaman na itong kakaibang enerhiya sa kanyang sinapupunan, isang labanan ng dilim at liwanag. Itinakda ng tadhana na si Alfalu ang kauna-unahang tao na may taglay na mapanirang mahika at banal na kapangyarihan. Pero ang biyayang ito ay mistulang mitsa ng panganib na tiyak na pagkakainteresa ng manggasakim. Dahil sa takot, ipiniit ng kanyang ina ang lahat ng lakas niya at tanging mga sinaunang aklat at relikya ang iniwan. Ginawa niya ang silid na ito para sa 14 na kaarawan ni Alfalu upang maging handa siya sa anumang panganib. Kung gayon, hindi pala ako ang basurang itinatakwil ng palasyo. Higit pa sa iniisip niya ang taglay niyang lakas, hindi siya ang mahinang prinsesa na laging hinahamak. Bigla niyang naalala ang sinabi ng pare tungkol sa mga tanikalang hindi nakikita. Ang selyo ko kaya ang tinutukoy niya? Habang pilit itong iniintindi ng kanyang sumasakit na ulo, ay hindi na dinalaw ng antok si Alfalu. Paikot-ikot siya sa kama sa sobrang bagabag. Malaking misteryo pa rin kung paano sisirain ang selyong iyon. Ang tanging paraan ay pag-aralan ang mga lumang libro hanggang sa mahanap ang susi ng kanyang kalayaan. Samantala, sa isang madilim na bahagi ng templo, isang nakakangilabot na boses, nakaitim na kapa ang narinig. Siguraduhin mong hindi madidismaya ang iyong Panginoon, banta nito sa isang anino. Dahan-dahan namang nag-angat ng tingin ang lalaki. Nung masinagan siya ng liwanag,
Tumambad ang muka ng manghuhulang ng gulo kay Alfalo. Noon! Kinaumagahan. Tulala si Alfalo habang nag-aalmusal. Sino ba namang hindi? Inubos niya ang buong gabi sa paghahalug sa silid. Pero wala pa rin siyang mahanap na paraan para wasakin ng selyo. Parang gumuho ang mundo ko at napabuntong hininga na lang ako ng malalim. Hindi pa man ako nakakahinga ng maluwag, biglang nagpasabog ng balita ang aking ama. Bukas na bukas din ay mapapatala na kami sa Imperial Academy. Nanlaki ang mga mata ni Alval sa gulat. Bakit ang bilis? Pabulong niyang bulalas. Paanong nagkaroon ng ganito kabilis na paglukso sa kwento ng nobelang ito? Samantala sa kanyang silid, abalang-abala sina Neil at Harry sa pagpapasok ng lahat ng gamit sa malalaking maleta. Napailot na lang si Alval sa kanyang sentido. Pakiusap, itigil niyo na yan. Hindi ko kailangan ang lahat ng ito. Imbes na sumunod, sabay pang sumagot ang dalawang makulit na lingkod. Kailangang maging perpekto ang bawat detalye para sa inyong pag-alis, mahal na prinsesa. Hindi namin hahayaang mahirapan kayo sa isang banyagang lugar. Muling napabuntong hininga si Alval. Pagkatapos ay napalingon siya kay Fedy na kanina patahimik na nakatayo. Bago siya niyanig ng isang katotohanang, ang lalaking yun ay